Hindi ko sinasadyang mapunta sa dekada 60 at may dala akong supermarket na nasa bulsa. Kahit gaano karami ang kainin o inumin ko sa loob, walang katapusang-kusang napapalitan ang mga paninda. Dahil dito, makakapamuhay ako ng maayos sa panahong ito kung saan walang makakakain ng busog. Munting babae, sino ka? Mommy, gising na si Daddy. Daddy, kailan ako nagkaroon ng ganito kalaking anak na babae? Grabe, totoong napunta nga ako sa ibang panahon. Sa ganito kalakas na niebe, ano ang gagawin ko? Kung wala akong kung anong sistema o bagay na tutulong sa akin, kakayanin ba talaga ng katawan kong ito? Kaninang sandali lang, nag-aayos ako ng mga paninda sa supermarket. Paano ako napunta sa impyernong lugar na ito sa isang kisap mata? Diyos ko! Paano ako mabubuhay? Shane! Anak! Akala ni nanay hindi ka na makakaligtas. Ma, ayos na ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Medyo nanghihina pa lang ako. Pupunta ako ngayon sa bahay ni na Derek at hihiram ng mais para ipagluto ka ng lugaw. Kayo rin, kumain kayo. Kakagising mo lang at mahina ka pa. Kumain ka. Kami na lang ni Rosie ang kakain ng lugaw na mais mamaya. Isa lang ang sapat sa akin. Hatiin ninyong dalawa ang isa. Tingnan mo kung gaano kagutom ang anak natin. Paano na tayo mabubuhay mula ngayon? Hindi rin naman ako magsasaka. Wendy, Shane, bilisan ninyong kumain habang mainit pa. Wendy, napaka-unfair sa iyo ng pag-aasawa mo sa pamilya namin, walang-wala ang bahay na ito, at ilang araw kang walang pahinga sa tabi ni Shane, araw at gabi, ang hirap ng pinagdaanan mo. Ma, ano ba ang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa inyong lahat, matagal na sana akong namatay sa gutom. Bukod sa pagtulong sa akin, nagtatrabaho pa rin kayo sa bukid, at sapat nang nakakapagluto ako sa bahay at naaalagaan ang mga bata. Sumulat ako sa nanay ko sa kabisera kamakailan, sabi niya kapos din sa pagkain ang lungsod, mahirap din ang buhay doon. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa iyo. Ibinigay ko sa iyo si Rosie at hindi mo ako kailanman minaliit. Napaka-cute ng Rosie natin, hindi ko siya kayang hindi layawin. Paano ka namin mamaliitin? Huwag kayong magmadali, maaari pa kayong magkaanak ulit mamaya. Shane, gising ka na rin sa wakas, halos mabaliw kami sa pag-aalala sa iyo. Shane, gising ka na rin sa wakas. Dad, Daisy, ayos lang ako. Kung may nangyari sa iyo, ano na lang ang gagawin ng pamilya? Ikaw lang ang kaisa-isang anak na lalaki natin. Kasalanan lahat ni Clara, kung hindi kanya isinama sa pangangaso sa bundok, hindi ka sana natrap sa niebe roon ng ilang araw. Clara, wag mong sabihin iyan. Kumusta na si Derek ngayon, gumagaling na ba siya? Mas mabuti ng kaunti kaysa sa iyo. Isang araw lang siyang nilagnat, pero grabe ang ubo niya nitong mga nakaraang araw. Nagpapahinga siya sa bahay. Huwag ka nang basta-basta umaalis ng ganoon. Magpahinga ka muna. Sandali, bakit may malabong kulay ube na liwanag sa pagitan ng mga kilay ko, parang may ikatlong mata? Hindi maaari, nakabalik na ako. Hello? May tao ba rito? Wala ni isang tao. Sarado ng mabuti ang lahat ng pinto at bintana. Mukhang buong supermarket na ito ang nadala ko sa dekada 60. Grabe, puno ulit ng paninda ang mga estante. Kusang nagre-restock ang supermarket kahit hindi na ako makabalik sa modernong mundo. Sa supermarket na ganito, sino ang matatakot magutom sa dekada 60? Pero hindi naman ako pwedeng basta kumuha ng mga bagay mula sa kawalan. Kapag nagsimulang magtanong si Wendy, paano ko ito ipapaliwanag? Hayaan na, mamaya ko na iisipin iyon. Una, kailangan kong kumuha ng kamote para sa kanilang dalawa. Kapag naghintay pa ako, baka tuluyan na silang magutom. Masyadong mapapansin kung karne ang ilalabas ko. Iisipin ko na lang mamaya kung paano ko iyon mailalabas ng palihim. Gising ka na, bakit hindi ka na lang natulog pa? Ilang araw na akong natutulog, nagsisimula na akong bumaho, kaya bumangon ako at naghilamos. Bakit ang aga mo ring gising? Medyo nauuhaw ako, lumabas lang ako para uminom ng tubig. Huwag ka nang uminom ng tubig, may kakilala akong nagtatrabaho bilang tagabili sa lungsod, may naghatid ng mga kamote kaninang umaga. Pakuluan natin ang mga ito. Saan? Narito, ikaw na ang magsindi ng apoy, uhugasan ko ang mga kamote. Lulutuin natin agad. CJ! Mommy, gising na ako. Narito si Mommy. Mommy, ano ang niluluto sa palayok? Ang bango, parang matamis. Kamot iyan, masarap iyan. Kapag luto na, ibibigay muna ni Mommy sa iyo ang pinakamatamis. Puno ng abo sa tabi ng kalan. Pumunta ka at umupo sa mainit na kama sa kabilang kwarto. Kapag handa na, ikaw ang unang kakain. Shane, giniginaw ako. Bakit ang tagal mong buksan ang pinto?
Ang lamig. Pinapadala ako ni nanay ng mga tinapay na mais para sa inyo. Bilisan mo, pumasok ka. Shane, ano ang amoy na iyan sa kwarto mo? Ang tamis. Ha? Saan galing ang mga kamuting ito? May kakilala akong tagabili sa lungsod. Nakatulong na ako sa kanya ng ilang beses dati. Alam niyang walang pagkain ang pamilya natin, kaya may naghatid nito kaninang umaga. Mag-uwi ka rin kina nanay at tatay kapag pumunta ka roon. Shane, pwede ba akong kumain ng isa ngayon? CJ, may bakanting mangkok doon. Kakain muna ako ng isa. Teka. Hoy, magdala ka muna kina nanay at tatay ng ilan. Kakakain lang ni nanay at tatay. Dadalan ko sila pagkatapos kong ubusin ito. Hindi ko hahayaang magutom si nanay at tatay. Sino nang mag-aakalang ang ilang ordinaryong kamote ay ganito makapagpapasaya sa kanila? Napakalamig sa labas. Saan ka pupunta? Kakagaling mo lang, magaling ka na. Manatili ka muna sa bahay at magpahinga pa ng ilang araw. Hindi ko pwedeng hayaang habang buhay kayong ni Rosie na kamote lang ang kinakain. Lalabas lang ako para maglakad-lakad. Mas mabilis akong gagaling kapag gumagalaw-galaw ako. Wala rin namang magawa kapag nakaupo lang sa bahay. Titingnan ko ang ilog at baka makahuli ako ng ilang isda. Sobrang payat ng anak natin. Kailangan niya ng karne para lumakas siya. Sa ganitong lamig, hindi ganoon kadaling makahuli ng isda. Kahit tag-araw na puno ng isda ang ilog, halos walang mahuli ang mga taga nayon, lalo na ngayong kasagsagan ng taglamig. Ayos lang, titingnan ko. Kailangan ko ring igalaw-galaw ang mga binti ko, tapos uwi ako ng maaga. Diyos ko, paano ba ako makakahuli ng kahit ano? Kalimutan na ang pagbubutas sa yelo, mauwi muna ako sa pagiging istalaktita. Sa ganito kalamig na panahon, kakagaling mo lang at kung saan-saan ka na naman gumagala sa labas. Kapag nagkasakit ka ulit, paano mabubuhay sina Wendy at Rosie? Ma, tingnan mo ang mga nahuli ko. O, tingnan mo, ayos na ayos ako. Sa kasagsagan ng taglamig, paano ka nakahuli ng ganito karaming isda? Binutasan ko ang yelo sa tabi ng ilog, nilagyan ko ng kamote bilang pain, at maya-maya, umaahon na ang mga isda para huminga. 5 ang nahuli ko, ganoon lang. Pumasok ka na, bilis. Ipagluluto ko kayong lahat ng sabaw na isda. 5 malalaking karpa. Saan galing ang mga isdang ito? Dad, kaninang umaga, kumuha ako ng ilang kamote at mga gamit, tapos binutasan ko ang yelo sa ilog sa may pasukan ng nayon. Kapag taglamig, umaahon ang mga isda para huminga kapag nabutas ang yelo. Nagkalat ako ng kamote sa ibabaw at sinagap ko na lang sila. Shane, padalhan mo ng ilang isda ang bahay ni na Clara. Kahapon, nang hiram ng butil ang nanay mo sa pinuno ng nayon. Nagpadala si Clara ng kalahating sako ng harina ng mais mula mismo sa mga biyenan niya. Dahil doon, hindi na makatingin ng maayos si Clara sa kanila. Sige, pasama mo kay nanay ang kalahating sako ng kamote para maibalik ang hiniram na butil. Kapag naubos ang mga isda, manghuli ulit ako. Kapag naubos ang mga kamote, may maiisip din ako. Ay, o nga pala. Sa makalawa, gusto kong pumunta sa lungsod at makipag-usap sa ilang tao, tingnan kung makakahanap ako ng trabaho. Una, wala kang perang pambili ng posisyon. Pangalawa, wala kang anumang kasanayan. Bakit kanila bibigyan ng trabaho? May kakilala akong ilang negosyanteng nagdadala ng kargamento sa lungsod. Kung makakakuha ako ng ilang mahirap hanaping supply at maibenta sa mga pabrika, baka kumita ako ng pera. Mas mapapadali rin ang pagbili ng pagkain. Pupunta ako roon at titingnan ko sa makalawa. Isang beses lang magkasakit ang batang ito, biglang nagkaisip ng maayos. Huwag na muna nating isiping yan. Unahin muna natin ang sabaw na isda. Ang tagal na nating walang karne. Para sa tanghalian, may sabaw na isda at nilagang kamot tayo. Daisy, magsindi ka ng apoy at magpakulo ng mga kamote. Kami ni Wendy ang maglilinis ng mga isda. Heto, Rosie, tikman mo. Teka. Wendy, dagdagan mo pa ang kain. Ikaw rin, ma. Kumain ka. Kumain kayong lahat. Naku. Sobrang busog ko. Mabuti. Ma, sa susunod, mas marami pa akong hulihin. Saan? Saan galing ang lahat ng ito? Ang anak kong si Shane. Kaninang umaga, nagdala siya ng ilang kamote sa ilog at binutasan ang yelo. Nakahuli siya ng ilang malalaking isda, at may kaibigan siyang nagtatrabaho sa pagbili ng supply sa lungsod. Alam niyang walang pagkain ang pamilya natin, kaya nagpadala siya ng mga kamote. Sinabi ni Shane na magdala kami ng ilan para sa inyo. Isang beses lang nagkasakit ang anak mong si Shane, biglang nag-iba na ang buong pagkatao niya. Siya nga pala, kumusta na ang manugang mo?
Mabuti naman, ganoon pa rin tulad ng dati. Hindi pa rin gumagaling ang ubo niya. Mabagal lang ang paggaling niya. Ha ha ha. Gabi na. Kailangan ko nang umuwi. Paalam. Mag-ingat ka. Mas madalas kang dumalaw. Wow. Shane, kailan pa naging ganoon kadaling manghuli ng isda sa ilog na ito? Wendy, bilisan mong kumain. Talagang may talento si Shane. Haha. Mula ngayon, baka isda na ang lagi nating kinakain. Bakit kayong lahat nakatingin sa akin? Hindi na masarap ang isda kapag lumamig. Hindi solusyon ang pagkain ng isda araw-araw. Kailangan kong makahanap ng iba pang makakain. At mabilis. Kapag nadagdagan pa ang isda sa pamilya natin, lahat tayo amoy ilog na. Shane, kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na, Clara. Ma, ganito karami na naman ang nahuli ni Shane na isda. Tama, 10 naman ngayon. 3 ang nilaga namin para sa tanghalian. Mag-uwi ka pa ng 2 pag-uwi mo. Gumaling sa sakit si Shane at biglang naging ibang tao. Masarap ang isda, pero ilang araw na natin itong kinakain, nagsawa na ako sa lasa. Kailangan kong magpalit naman. Ma, lalabas muna ako sandali at titingnan kung makakauwi ako ng ibang pagkain. Baka makahanap ako ng mailap na hayop. Ano, gusto mo na namang pumunta sa bundok? Noong huli, muntik ka nang mamatay roon. Kung kailangan mong pumunta, maghintay ka na lang hanggang tagsibol kapag natunaw na ang niebe. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi ako pupunta sa malalim na bahagi ng bundok. Maglalakad lang ako sa gilid. Sa kalagayan kong ito, kahit gusto ko, hindi rin ako makakapunta sa malalim na bahagi. Kung ganoon, umuwi ka ng maaga. Huwag kang magtagal sa labas. Napakalamig doon. Tama, alam ko. Dad, lumabas ka at tulungan mo ako. Saan? Saan galing ang tupang ito? Kanina, naglagay ako ng bitag malapit sa gilid ng bundok. Ginamit kong pain ang nilutong kamote at nakahuli ako ng 2 mailap na kambing. Masyado silang malalaki para buhatin. Karne na lang ang dinala ko. Masyadong matrabaho dalhin ang mga ulo at lamang loob, kaya itinapon ko na. Mas magaan ang dala, mas mabilis ang biyahe. Talaga bang dito mo sila nahuli sa gilid ng bundok? Siyempre. Saan ko naman hugutin ang 2 kambing? Walang kahit isang kambing sa buong nayon na ito. Talagang nagbago ang swerte ng batang ito matapos siyang magkasakit. Bilisan mo, tawagin mo sina Daisy at Wendy para tumulong magluto. Magpapakulo ako ng mainit na tubig. Bakit mo itinapon ang mga ulo, bituka at puso? Maayos pa ang mga iyon. Magpasalamat ka na nga at nadala ko pa rito ang karne ng 2. Sa ganitong lamig, malamang pagsapit ng gabi, aagawin na iyon ng mga lobo sa bundok. Magluto na tayo. Ngayong gabi, magpapakasarap tayo sa nilagang tupa. Bukas, magdala ka ng malaking hita ng tupa kina Clara. Hayaan mong maipagmalaki naman niya iyon sa mga biyenan niya. Ay, at bakit hindi natin dalhin ang isa pa sa black market at ibenta? Pasamahin mo kay Dad sa lungsod. Makakabili tayo ng tela at mga pang-araw-araw na gamit. At tingnan kung may butil sa black market. Sige, Ma. Ano pang hinihintay ninyo? Bilisan ninyo at magsindi na ng apoy. Ngayong gabi, kakain tayo ng tupa. Ma, ang sarap ng karning ito. 4 o 5 taon na mula nang huli tayong makakain ng tupa, hindi ba? Ikaw talaga at ang gana mong kumain. Pero tama ka. Ilang taon na rin mula nang huli tayong makatikim ng ganito. Mas masarap ang tupa kaysa sa isda. Ma, kung masarap kumain ka pa. Ilang araw ng isda ang kinakain ng mga tiyan ninyo para masanay ulit. Kaya na nilang humawak ng ganito ngayon. Kung hindi, pagkatapos ng matagal na walang karne, pwedeng sumama ang tiyan kapag biglang maraming kinain. Shane, kumakain ako ngayon. Bakit ka nagsasalita tungkol sa pagsakit ng tiyan? Ngayon parang nag-iba ang lasa ng tupang nasa bibig ko. Daisy, tupa ang kinakain mo, hindi tae. Paano mag-iba ang lasa? Hihi, busog na ako. Hindi na ako makakakain pa. Clara, pumasok ka agad. Hindi ka pa kumakain, ano? Halika, kumain ka kasama namin. Pasok ka, pasok ka. Saan galing ang lahat ng tupang ito? Naglagay ng mga bitag ang kapatid mo sa bundok kaninang hapon gamit ang mga kamote. 2 mailap na kambing ang nahuli niya, kinatay at iniuwi ang karne. Umupo ka at kumain. Kapag pauwi ka mamaya, bibigyan ka namin ng malaking inihaw na hita ng tupa na iuwi mo. Clara, ano ang napakahalaga at nagmamadali kang pumunta rito ng ganitong gabi? Dad, pumunta ako para makita si Shane. Narinig kong marami siyang kakilala sa lungsod. Gusto kong itanong kung makakakuha siya ng gamot sa ubo.
Grabe ang ubo ni Derek tuwing gabi nitong mga nakaraang araw. Kung magpapatuloy ito, natatakot akong maging panghabang buhay na problema. Baka habang buhay na siyang umubo. Clara, akala ko kung ano na ang seryosong problema. Gamot lang pala sa ubo. Pupunta ako sa lungsod bukas at kukuha para sa iyo. Talaga bang makakakuha ka? Pumunta sa lungsod ang biyenan mong lalaki ngayon pero wala siyang nahanap. Kaya nagmamadali akong pumunta rito sa kalagitnaan ng gabi para humingi ng tulong sa iyo. Clara, huwag kang mag-alala. Bukas, mayroon ka na nito. Sigurado. Shane, bakit hindi tayo pumunta ngayon sa black market sa lungsod? Dalhin natin ang isa pang kambing para ibenta at sabay na rin nating kunin ang gamot para kay Derek. Labis na nag-aalala si Clara ngayon. Hindi, kakagaling lang ni Shane, pwede naman bukas na. Clara, ayos lang, ang ngayon nga ang pinakamagandang oras, kakakain ko lang ng tupa, mainit ang buong katawan ko. Dapat bukas na ang black market sa lungsod, at hindi naman umuulan ng yebe, bubuhatin ko na lang ang kambing sa likod ko. Sasama ako sa iyo. Gabi na, ilagay na lang natin sa paragos, mas mabuti iyon kaysa buhatin mo sa likod mo. Sige, salitan kayong humila ng paragos, habang nandoon kayo, bumili na rin kayo ng butil kung mayroon. Wendy, ngayong gabi, matulog kayo ng mga bata sa pangunahing bahay kasama si Clara. Kapag nakabalik na kami ni Dad, pupunta kami sa sarili naming bahay. Ayokong mag-isa ka sa bahay, mag-ingat kayo sa daan. Huwag kang mag-alala, Shane, aalagaan ko sina Wendy at Rosie. Kayong dalawa, pumunta na kayo at bumalik agad. Tara na, Dad. Dad, ako na ang hihila ng paragos. Magpahinga ka muna, bata pa ako, kaya ko ito. Alam ng lahat na bata ka pa. Pinagbigyan lang kita dahil kagagaling mo lang sa sakit at buong hapon ka nang humahabol sa mga kambing. Kung hindi, kanina pa ikaw ang humihila nito. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Tara na. Kung hindi lang tayo nag-aalala na makita ng mga taga-nayon ang karning ito at magkaroon ng gulo, pupunta na lang tayo sa mga biyena ni Clara at hihiram ng kabayo sa komite ng nayon. Bibili o magbebenta? May takdang bayad sa pagpasok para sa mga nagbebenta. Magbebenta. Dad, ako na lang ang papasok mag-isa. Dito ka lang at bantayan mo ang paragos para walang magnakaw. Kapag naibenta ko na ang karne, hahanapin ko ang gamot at babalik agad ako. Sige, mag-ingat ka. Sumigaw ka kung kailangan mo ako. Ang init dito. Hoy, kaibigan, ano ang ibinebenta mo sa sako na iyan? Bakit hindi mo buksan para makita ko? Isang buong kinatay na tupa. Pwede ko bang tingnan? CJ, ilang libra ang tupang ito? Bibilhin ko sa halagang 2 yuan bawat libra. Ano sa tingin mo? Eksaktong 50 libra, 100 yuan lahat, bayaran agad ng cash, ayos ba? Hoy, mayroon ka pa bang ganitong tupa? Siyempre, kahit gaano karami ang gusto mo, kaya kong magbigay. Kukunin ko ang lahat ng mayroon ka. Nagtatrabaho ako sa departamento ng pagbili ng pabrika ng tela, pumunta ako rito para partikular na maghanap ng karne. Binata, kung kaya mong regular na mag-supply, bibigyan kita ng posisyon bilang tagabili sa pabrika. Ano sa tingin mo? Ilang araw lang ang nakalipas, sinasabi ko sa pamilya ko na may kilala akong tagabili. Kung magiging tagabili rin ako, mailalabas ko na ng hayagan ang lahat ng nasa supermarket na nasa bulsa ko. Haris ang pangalan ko. Nagtatrabaho ako sa pabrika ng tela. Pumunta ka minsan sa pabrika at hanapin mo ako. Pag-usapan natin ang mga detalye. Sige, pupunta ako sa pabrika ng tela. Aalis na muna ako. Hihintayin ko ang pagpunta mo. Dad, naibenta ko na ang lahat ng tupa. Pag-usapan natin habang palabas tayo ng lungsod. Magkano ang napagbentahan ng 50 libra ng tupa? 100 yuan. 40 yuan ang ginastos ko sa bigas. Nakuha ko rin ang gamot, tableta ng ugat ng likoris para sa ubo, at gamot sa ubo para sa pamamaga. Ikaw, nakakuha ka talaga ng pinong butil. Napakaganda, napakaganda. Umuwi na tayo. Umupo ka sa paragos. Hihilahin ka ni Dad. Dad, bakit ako sasakay sa paragos? Walang ama na dapat humila sa anak niya na parang kabayong pangkarga. Sabay na lang tayong maglakad pa uwi. Salamat naman. Sa wakas, nakabalik na kayo. Halos mabaliw kami ni Clara sa pag-aalala. Shane, nakuha mo ba ang gamot? Ma, Clara, nakuha ko ang gamot. Pumasok tayo at mag-usap. Nakakamatay sa lamig ang panahon dito sa labas. Nandito na kayo. Nakuha mo ba ang gamot? Naibenta mo ba ang karne? Tapos na lahat. Bilisan mo, uminom ka para uminit ang katawan mo. Clara, heto ang gamot sa ubo.
Uminom ng 4 na tableta bawat pag-inom, 2 beses sa isang araw. At heto ang gamot sa ubo. Kapag lumala ang ubo niya, kaunting higop lang ang ibigay mo. Kung hindi pa rin siya gumaling pagkatapos maubos ang mga ito, kukuha pa ako. Hayaan mong magpasalamat ako sa iyo para kay Derek. Halika, halika, huwag ka nang magpasalamat, pamilya tayo, kahit nag-asawa ka na sa ibang pamilya, ikaw pa rin ang ate ko. Nakuha natin ang gamot ngayon at 60 yuan ang napagbentahan ng karne, hindi masama. Bukas ng umaga, papasingawan kita ng tinapay na harina ng mais. Sino ang nagsabing 60 yuan lang ang napagbentahan ng tupa? 100 yuan iyon. Ay, sa kakadaldal ko, nakalimutan kong ipasok ang butil mula sa paragos. Ako na ang kukuha. Dad, buong gabi mong hinila ang paragos. Magpahinga ka. Anong klaseng butil ito? Ikaw talaga. Bakit hindi ka bumili ng magaspang na butil? Napakamahal ng pinong butil. 2 sako ng magaspang na butil sana ang nakuha mo sa parehong halaga. Ma, wala nang magaspang na butil sa black market. Naubos na lahat. Ayos na rin ang pinong butil. Maaari natin itong gamitin sa bagong taon. Huwag kang mag-alala. Kapag naubos ito, pupunta ulit ako sa ilog, bubutas ng yelo at manghuli ng malalaking isda para ipagbili sa lungsod. Mag-aalala pa ba talaga tayo sa pagkain? Tingnan mo ang alaala ko. Muntik ko nang makalimutan iyon. CJ. Buong gabi kayong gumagala. Bilisan ninyo at matulog na. Lalabas na ang araw sa loob ng 2 o 3 oras. Clara, humiga ka muna sa kwarto ni Daisy. Umalis ka pagkatapos ng almusal sa madaling araw. Hindi naman masama kung ilang oras ka pang matulog. Sige, pupuntahan ko at bubuhatin si Rosie. Wendy, huwag na. Hating gabi na. Huwag mo siyang gambalain. Lalamigin ang bata. At heto, kunin mo itong 61. Pinaghirapan iyan ni Shane. Ma, itago mo na ang pera. Sige, Wendy, mahigit 1 buwan na lang. Bagong taon na. Pagkatapos ng piyesta, iuwi kita para makita ang mga magulang mo. Umalis ka sa bahay noong 16 na taong gulang ka at hindi ka pa nakakabalik mula noon. Siguradong namimiss mo sila. Talaga bang iuwi mo ako pagkatapos ng bagong taon? Siyempre, ilang taon ka nang malayo. Sinong anak na babae ang hindi mamimiss ang mga magulang niya? Tulad ni Daisy, ayaw din niyang iwan sina nanay at tatay. Mula ngayon, kahit kailan mo gustong makita sila, iuwi kita. Teka. Shane, bumangon ka na at kumain. Tapos na kaming lahat. Naku, tanghali na ako nagising. Kumain ka, bilisan mo. Pinakain ko na si Munting Rosie. Nasa kabilang kwarto siya at naglalaro kasama si Daisy ngayon. Nasaan si Dad? Hindi ko siya nakikita. Dad? Naghatid siya kay Clara pauwi, dala ang 1 hita ng tupa at 20 yuan. Sabay na rin niyang binabayaran ang utang natin. Pagkatapos nito, wala nang utang ang pamilya natin. Wala nang dapat ipag-alala mula ngayon. Masaya ako kapag naiisip ko iyon. Mabuti naman. Malaki talaga ang naitulong sa atin ng pamilya ni Derek sa panahong ito. Ha. Teka. Daisy, kayong dalawa naman ay hindi naman gaanong abala. Ano bang silbi ng paglalaro ng bolang sinulid? Wala naman tayong ibang mapaglalaruan. Napakalamig sa labas. Kapag nagkasipon ka roon, baka mapahamak ka. Daddy, hindi ako naglalaro. Si Daisy ang naglalaro mag-isa na parang tanga. Ha. Tama, sinasamahan lang ng ating Rosie si Daisy na parang tanga. Shane, paano mo nasasabi iyan? Ha. Sige na, hindi na ako makikipaglaro sa inyong dalawa. Sige, titigil na ako sa pang-aasar. Tanghali, kapag medyo uminit na, kailangan kong pumunta sa lungsod. May gusto ba kayong ipabili? Sige, bibilhan ko kayo ni Wendy at kayong dalawa ng tig-1 peres ng sapatos. Salamat, Shane. Shane, hindi ba ibinigay mo kay nanay ang lahat ng pera kahapon? Saan ka kukuha ng pera? O, tingnan mo, may natitira pa rito. Wow, Daddy, gusto ko rin. Syempre gusto mo. May makukuha rin ang Munting Rosie natin. Daisy, itapat mo ang sapatos sa paa mo para masukat ang sukat mo. Kunin mo rin ang sukat ni na Wendy at nanay. Ibigay mo sa akin pagsapit ng tanghali. CJ. Ma, lalabas muna ako at magjo-jogging sandali para igalaw ang mga binti ko. Kapag buong araw akong nakaupo sa bahay, parang lumalambot na ang mga buto ko. Kalagitnaan ng taglamig, napakalamig sa labas. Bakit ka palalabas?
Kapag nagkasipon ka, kailangan na naman natin ng gamot. Hindi ka ba pwedeng manatili na lang sa bahay? Pagdating ng tagsibol, araw-araw kang magtatrabaho sa bukid. Sapat na iyon para mapagod ka. Ayos lang, ang layo ng nilakad mo sa bundok kahapon. Pupunta lang ako sa ilog sa pasukan ng nayon. Baka makahuli pa ako ng ilang isda. Kung ganoon, bilisan mong pumunta. Mag-ingat ka. Huwag kang tatapak sa manipis na yelo. CJ. Mahal, nakahuli na naman ng isda ang anak natin. Diyos ko. Ang sarap ng kinakain natin nitong mga nakaraang araw. Puro isda at karne. Karamihan ng tupa ay natitira pa. At ngayon, nagdala na naman siya ng 6 na malalaking karpa. Hindi pa tayo nakakain ng ganito kasarap kahit noong bagong taon. Ma, maglaga tayo ng 2 para sa tanghalian at isabit natin ang natitira para matuyo. Sige, ayos iyan. Paano kung ibenta natin ang natitirang tupa at ipagpalit sa mas maraming butil? Isda na lang ang kainin natin. Ma, ilang araw na tayong kumakain ng isda. Mas gusto ko ang tupa. Mas mainam ang tupa para lumakas ang katawan. Dadalhin ko ang mga isda sa lungsod at ibebenta sa restoran ng estado. Pagkatapos, makakabili tayo ng tela at makakapagpagawa ng bagong damit. CJ, iwan mo muna rito ang mga isda. Pumunta ka sa lungsod pagkatapos ng tanghalian. CJ, Daisy, bakit hindi ka nalang manatili kina nanay at tatay? Pabalik-balik ka rito. Shane, sobrang nababagot ako mag-isa sa bahay. Pumunta ako rito para makipaglaro kay Munting Rosie. Daisy, ayos lang ako kahit hindi mo ako aliwin. Ha 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 ha. Mahigit 5 taong gulang na ang batang ito. Panahon na para magsimula siyang mag-aral. Hindi sapat ang paaralan sa nayon. Kailangan niyang mag-aral sa lungsod. Daddy, ano ang paaralan? Ibig bang sabihin wala na akong makakalaro? Pupunta ka rin sa lungsod, problem solved. Shane, matulog ka muna ng kaunti. Gabi ka na nakauwi kagabi at kailangan mo pang pumunta sa lungsod mamayang hapon. Dadalhin ko si Rosie pabalik sa pangunahing bahay. Tutulungan ko si nanay magluto mamaya. Ay, heto, kinuha ko na ang sukat ng mga sapatos para sa iyo. Mabuti. Dalhin mo si Rosie at makipaglaro ka muna. Pupunta kami kapag oras na para kumain. Bakit ka pupunta sa lungsod? At ano itong tungkol sa pagbili ng sapatos? Nakahuli na naman ako ng ilang isda. Ibebenta ko ang mga ito sa lungsod. Habang nandoon ako, bibili ako ng tela at mga sapatos na may sapin na bulak para sa inyong lahat. Teka, sige. Bakit hindi ka muna humiga sa tabi ko? Matagal pa bago ang tanghalian. Araw na araw. Kapag nakahiga tayong 2 rito at biglang pumasok si nanay o Daisy, nakakahiya. Matulog ka na. Tama na. Tanghaling tapat na. Kakagaling mo lang sa sakit. Bakit bigla kang naging malambing? Mas malambing ka pa kaysa sa anak natin. Hehe. Kung ganoon, kausapin mo na lang ako. Matulog ka na. Mas mainit pa sa mainit na kama ang puso ko ngayon. Kaya pala sinasabi nilang hindi matatawag na tahanan ang isang bahay kung walang taong tunay na nagmamalasakit. Sige na, tigilan mo ang matatamis mong salita. Kakagaling mo lang at madaldal ka na naman. Kapag nagkasipon ka ulit, tingnan natin kung gaano iyon kasaya. Wendy, pagdating ng tagsibol, sisiguraduhin kong naglalakad ka sa tabi ko na bagong-bago ang sapatos mo. Hindi na kita hahayaang maghirap. Alam ko. Clara, ano nang ginagawa mo rito? Nainom na ba ni Derek ang gamot? Gumaling na ba ng kaunti ang ubo niya? Talagang mabisa ang gamot na dinala mo. 1 beses pa lang siyang uminom kaninang umaga at mas gumaan na agad ang ubo niya. Ngayon, kapag nararamdaman niyang ubo siya, iinom siya ng kaunti ng gamot na dinala mo at agad itong tumitigil. Mabuti. Ipagpatuloy ni Derek ang pag-inom nito. Kapag hindi pa rin siya tuluyang gumaling pagkatapos maubos, kukuha pa ako. Shane, madalas kang pumunta sa lungsod. Pinagawan kita ng biyenan kong lalaki ng katibayan sa paglalakbay. Kung may humarang sa iyo sa lungsod, ipakita mo lang ang katibayan. Ayos na ayos. Pupunta ako sa lungsod mamayang hapon para magbenta ng isda. Dadalhin ko na rin. CJ. Bilisan ninyong lahat at kumain. Ma, bakit lugaw na naman? Bakit hindi tayo nagsasaing? Masyadong maraming butil ang kailangan sa sinaing. Mas tatagal ang butil kapag lugaw. Gumaling lang ang batang ito, naging mapili na agad sa pagkain. Kailangan nating tipirin ang pinong butil. Excuse me, Gino. Paano pumunta sa pabrika ng tela? Dumiretso ka at 2 beses kang lumiko.
hindi mo iyon mapapalampas. Salamat. Magandang hapon, Ginoo. Binata, hindi ka naman isa sa mga manggagawa namin, hindi ba? Ano ang kailangan mo rito? Kumusta po, Ginoo? Hinahanap ko po si Harry sa departamento ng pagbili. Siya po ang nagsabi sa akin na pumunta rito. Bakit mo hinahanap ang direktor ng departamento ng pagbili namin? Nagtatrabaho po ako bilang tagapagdala ng supply. Gustong bumili ni Harris ng baboy at tupa mula sa akin. Kaya narito po ako. Binata, makakakuha ka ng baboy at tupa. Pasok ka, magpainit ka muna. Opo, makakakuha ako. Ha ha ha. Halika. Pumasok ka at umupo. Malamig sa labas. Ibubuhos kita ng 1 tasa ng mainit na tubig. Umupo ka at magpahinga. Pupunta ako sa pabrika at kukunin si Harris. Ang problema, dahil hindi ka namin manggagawa, hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng bakuran. Iyan ang patakaran ng pabrika. Dapat bumili rin ako ng kalan na ganito para sa bahay. Hindi na ganoon kalamig kapag taglamig. Direktor Harris, narito na ang binatang naghahanap sa iyo. Ayan ka pala. Buong umaga kitang hinihintay. Akala ko hindi ka pupunta at baka maunahan ka ng ibang pabrika. Masaya akong makita ka, Harris. Bumalik ako sa nayon pagkatapos kong magbenta kagabi. Natulog ako ng late kaya pagkatapos na ng tanghalian ako nakapunta sa lungsod. Saang nayon ka galing? Hindi ka nakatira sa lungsod. Galing ako sa Unity Village, Brigade 6. Medyo malayo iyon. Sinabi mong gusto mo ng karne kaya narito na ako. Ha ha ha. Mabuti. Halika, pag-usapan natin sa opisina ko. Mag-ingat sa iyong hakbang, umupo ka. Uminom ka ng tsaa. Hindi ko pa alam ang pangalan mo, binata. Shane ang pangalan ko. 21 taong gulang ako. May mga kakilala akong nagdadala ng kargamento. Nagnenegosyo ako ng tupa, baboy, manok at isda. Kumakayod para kumita ng kaunting pera. Kahanga-hanga. Bata ka pa pero napakadiskarte mo na. Pinupuri mo lang ako, Harris. May iba ka pa bang karne? Binata, pambihira ka. Sa buong Hilagang Silangan, walang makakuha ng baboy o tupa, pero nakakakuha ka talaga. Interesado ka bang maging tagabili sa pabrika ng tela namin? Harris, mas mabuti sigurong huwag na. Ayoko ng buong araw na nakaupo sa opisina. Bukod pa roon, nasa na yon ang asawa at anak kong babae. Siya nga pala, nagdala ako ngayon ng 4 na piraso ng baboy, 4 na kinatay na tupa at 30 manok. Kaya bang kunin lahat ng ito ng pabrika ninyo? Ano? Ganoon karami? 4 na piraso ng baboy, 4 na tupa, 30 manok? Tama, lahat maihahatid sa tamang oras. Shane, ganito na lang. Maging tagabili ka sa pabrika ng tela namin. Walang oras ng pasok sa opisina. Maghatid ka lang ng supply kada 2 linggo. Direkta kang mag-ulat sa akin. Hindi mo na kailangang mag-check-in sa departamento. Magsisimula ka bilang tagabili na baitang siyam, 35 yuan kada buwan, at maaari naming ilipat sa lungsod ang rehistro ng inyong sambahayan. Ano sa tingin mo? Harris, pag-iisipan ko muna at babalikan kita makalipas ang ilang araw. Halika na, Shane. Ano pa ang dapat pag-isipan? Kunin mo muna ang karne. Diretso na kitang dadalhin para tapusin ang mga papeles. Para sa mga paghahatid mo, bibigyan pa kita ng kariton at kabayo. Mas madali ang pagbubuhat ng mga kargamento. Sige, kukunin ko na ang kargamento ngayon. Napakaganda. Tara na. Dadalhin kita para kunin ang kariton. Murray. Opo, Director Harris, ihanda agad ang pinakamagandang kariton. Ikabit ang mula para kay Shane. CJ. Harris, kabayo ba talaga ito? Mukhang mula. Hahaha, mula iyan. Wala tayong mga kabayo rito. Mga mula ang lahat. Mas malakas ang mula kaysa sa kabayo. Mas bagay sa paghila ng kargamento. Haha, CJ. Mula na lang. Harris, pupunta muna ako para kunin ang kargamento. Maibabalik ko ito ngayong hapon. Mabuti. Mag-ingat ka sa daan. Hihintayin kita rito sa pabrika. Direktor Harris, ano ba ang ginagawa ng binatang ito? Bakit mo siya pinaalis gamit ang kariton? Hindi ordinaryong tao ang batang ito. Kukuha siya ng baboy, tupa at manok. Ano, baboy at tupa? Seryoso ka ba? Sa gitna ng tagutom, nakakakuha siya ng lahat ng iyon? Sarili kong mga mata ang nakakita. Kaya kailangan natin siyang makuha.
Hindi natin pwedeng hayaang kunin siya ng ibang pabrika. Diyos ko! Binata, ano ang dala mo sa karitong iyan? Tingnan ninyo mismo, Ginoo. Naku! Kung dumating ka lang sana kaninang umaga. Nakakain sana tayo ng tupa sa tanghalian. Nakatira ako sa nayon, Ginoo. Malayo iyon. Pupunta muna ako sa kantina ng mga manggagawa. CJ! Hoy, dahan-dahan. Sa wakas, nakabalik ka na. Kanina pa kami ni Murray naghihintay. Bilisan mo, tingnan ko. Wow, Harris. Murray, nandito kayong dalawa. Napakaganda, napakaganda. Murray, bilisan mong timbangin lahat. Ihanda mo ang resibo. Dadalhin ko si Shane para kunin ang bayad niya. CJ. Hoy, kayong mga baguhan, lumabas kayo at ilipat ninyo ang mga ito. Opo, Ginoo. Shane, hindi kasing taas ng black market ang presyo ng pagbili ng pabrika natin. Ang baboy at tupa ay parehong 1.5 yuan bawat libra. 10 yuan bawat manok. Ayos ba sa iyo? Alam kong napakamahal ng mga supply ngayon pero pabrika tayo ng estado. May mga patakaran tayo. Hindi na natin pwedeng taasan pa. Ayos lang. Kung ano ang sabihin mo, Harris. Mabuti. Nag-aalala akong baka masyadong mababa ang presyo at tumanggi ka. Direktor Harris, tapos na ang pagtimbang. 400 libra ng baboy, 200 libra ng tupa, 30 manok. Diyos ko, 1,200 yuan iyon. Sapat na iyon para makabili ng magandang bahay na may bakuran sa lungsod. Harris, makakabili talaga ng bahay na may bakuran sa lungsod sa halagang 1,200 yuan. Siyempre. At talagang maganda pa. 6 o 7 kwarto. Bakit, interesado ka? Nagkataon namang nagbebenta si Old Goss sa pabrika natin ng isa, katabi mismo ng paaralan. Sakto naman ang pagkakataon. Magkano ang hinihingi ni Goss sa bahay niya? Pwede ko bang ipagpalit ang bigas dito? May bigas ka? Bihira iyan. Tama, hindi naman ganoon karami, ilang libong libra lang. Balak ko sanang itira para sa pamilya. Shane, dalhin muna kita para kunin ang bayad mo at ayusin ang pagtanggap sa trabaho. Pagkatapos, hanapin natin si Goss. Ay, Harris, pwede mo ba akong makakuha ng mga kupon sa rasyon? Kailangan ko pang bumili ng sapatos at pagkain. At mag-uwi ng ilang bagay para sa pamilya. Walang problema, kukuha ako para sa iyo. Murray, ipasok muna sa imbakan ang lahat ng karning ito. Dadalhin ko si Shane sa accounting. CJ, tara na. Talagang sinuwerte ako ngayon. Trabaho at bahay, sabay kong nakuha. CJ, simula ngayon, opisyal ka ng miyembro ng Red Star Textile Mill, isang ganap na tagabili. Salamat, Director Harris. Umupo ka. Pupuntahan ko si Goss. Nagtatrabaho siya sa katabing pagawaan. Goss, halika rito. Ipakikilala kita. Ito ang bago nating tauhan, si Shane. Gusto niyang bumili ng bahay. Gus, magkano ang hinihingi mo sa bahay mong may bakuran? Ito si Goss, isa sa mga veteranong manggagawa sa pabrika natin. Kumusta, binata? Kumusta, Goss? Goss, tatanggapin mo ba ang bigas bilang bayad? 1 yuan bawat libra, 1,200 libra ng bigas para sa bahay mo. Bigas? May bigas ka talaga? Sobra ang 1,200 libra. Ganito na lang. 600 libra ng bigas, dagdag ang 600 yuan na cash, at sa iyo na ang bahay. Ayos. Tingnan natin ngayon mismo. Pareho tayong manggagawa sa iisang pabrika. Kapag nagustuhan ko, ibibigay ko agad ang 600 yuan. Napakaganda ng bahay ni Goss. Makikita mo pagdating doon. Mabuti, mabuti. Mag-clock out muna ako. Pupunta tayo roon ngayon. Harris, titingnan ko muna ang bahay. Maghahatid ako ng susunod na batch ng mga supply makalipas ang 2 linggo. Ay, Shane, tungkol kay Goss. Hindi na niya kailangan ang 600 libra ng bigas. Huwag mo nang ipadala sa kanya. Diretso mo na lang ihatid sa pabrika. Ilalagay ko sa talaan ang bayad para sa iyo. Sa ngayon, tinapay na mais ang kinakain sa bawat kainan sa pabrika natin. Pati ang direktor, iyon din ang kinakain. Magdala ka muna ng bigas. Hayaan nating makakain ng maayos ang mga namumuno kahit minsan. CJ Harris, kapag naayos ko na ang bahay, ipapadala ko ang bigas. Mabuti. Tingnan mo ang bahay. Kung may kailangan ka, hanapin mo ako. CJ, narito na tayo. Shane, tingnan mo ang bahay na may bakurang ito.
Nakikita mo ang malaking punong balang? Kapag tag-araw, punong-puno ito ng mga dahon. Pwede kang umupo sa ilalim nito at magpalamig. Napakasarap sa pakiramdam. At tingnan mo ang mga salaming bintana. Ang mga kasangkapan sa loob. Pawang solidong kahoy. Matibay at pangmatagalan. Napakakapal ng kalankaman na gawa sa ladrilyo. Mabilis uminit kapag taglamig. Hindi ka talaga lalamigin. May malaking parke malapit dito. Madali kang makakapaglakad-lakad kahit kailan. Kapag dinala mo na rito ang asawa at anak mo, pwedeng mag-aral ang bata sa malapit na paaralan. Perpekto. Sapat na ang nakita ko. Gus, kukunin ko na. Ayusin natin bukas ng tanghali ang paglilipat ng pagmamay-ari. Maghahatid ako ng 6 na sako ng bigas sa bahay mo noon. Ayos na ayos. Magpapahinga ako sa trabaho bukas ng hapon at pupunta sa bahay. Pagkatapos ng 2:00 mong trabaho, ayusin natin ang mga papeles. Heto ang susi sa pintuan sa harap at ang mga susi ng bawat kwarto. Sa iyo na ang bahay. Salamat, Gus. Direktor, nakakuha lang ako ng pambihirang talento para sa pabrika natin. Harris, wag mong gawing malaking bagay. Tingnan mo kung gaano kakasabik. Anong klaseng talento naman ang makukuha ng pabrika natin? O, maniwala ka sa akin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang lahat tungkol sa pagkikita namin ni Shane sa black market kagabi. Kung ganoon, bakit hindi mo siya dinala agad sa pabrika? Direktor, huwag kang mag-alala. Noong hapong iyon, siya mismo ang pumunta. Tinanong niya kung gusto ng pabrika ng karne. Sabi ko, syempre. At alam mo ba? Dumating ang batang ito na may 4 na piraso ng baboy, 4 na kinatay na tupa, at 30 manok. Nanlaki ang mga mata ko, talagang namangha ako. Alam kong siya na ang tamang tao. Natatakot akong maagaw siya ng iba, kaya kinuha ko agad siya bilang tagabili natin. Walang oras ng pasok, 2 paghahatid lang bawat buwan. Pagkatapos, kaswal kong nabanggit na sapat ang 1,200 yuan sa resibo para makabili ng magandang bahay na may bakuran sa lungsod. Alam mo ba ang sinabi ng batang ito? Hulaan mo. Sabi niya, ipagpapalit niya ang 1,200 libra ng bigas para sa isang bahay. Mukhang talagang pambihira ang batang ito. Kailangan natin siyang panghawakan. Ganito na lang ang gawin natin. May 2 pa tayong bagong telebisyon sa pabrika, hindi ba? Ibigay mo sa kanya ang 1 bilang bonus. Ano man ang mangyari, huwag mo siyang hayaang umalis. Perpekto. Kapag naghatid siya ng bigas makalipas ang ilang araw, ibibigay ko sa kanya ang telebisyon. Talagang nakahanap ng ginto ang pabrika natin sa batang ito. Sayang at huli na ngayon. Kung hindi, makakain sana tayo ng tupa sa hapunan. Haha! Bukas na lang. Ano ba ang pagmamadali? Talagang kailangan nating panatilihin ang taong ito. Haha! Huwag kang mag-alala. Hindi siya pupunta kung saan-saan. Ano ang ingay na iyon? Ma, parang kariton. Shane, saan galing ang malaking kabayong iyan? Wala pang nakitang ganoon kalakas na hayop ang nayon natin. Ma, mula iyan, hindi kabayo. Ipinagkaloob ito sa akin ng pabrika. Para sa paghakot ng mga supply. Ikaw at si Daisy, tumulong kayo. Ipapasok natin ang lahat para maibaba ko ang laman ng kariton at mailagay ang mula sa kwadra. CJ, ma, handa na ba ang hapunan? Gutom na ako. Siya nga pala, nasaan si Dad? May itinabi ng pagkain para sa iyo. Alam kong magugutom ka. May itinabi akong nilagang tupa para sa iyo. Pupunta ako at initin iyon. Ang dad mo. Nasa komite ng nayon, nakikipagkwentuhan kina Chief Lloyd at ilang matagal na niyang kaibigan, pinag-uusapan ang pagtatanim sa tagsibol sa susunod na taon. Babalik na rin siya. Shane, nabili mo ba ang sapatos ko? Maghapon kitang hinihintay. Bawat minuto ay binibilang ko. Tama. Tama, bumili ako. Hindi ko makakalimutan ang sa iyo. Wow! Wow! Napakaganda ng mga bagong sapatos na may bulak na ito. Masaya ka na? At heto ang tela para sa inyong lahat. Makakagawa tayo ng mga bagong padded jacket. Ito ang powdered milk para kay Rosie at kay nanay para lumakas sila. Ang telang ito. Ang telang ito. Sa tindahan ng supply ng estado, mabibili lang ito gamit ang mga kupon sa rasyon. Shane, may ninakawan ka ba o ano? Saan pa manggagaling ang lahat ng ito? Magnanakaw. Binili ko ang lahat sa tindahan ng supply ng estado. Ngayon, pumunta ako malapit sa black market at nakasalubong ko ang ilang nagdadala ng kargamento mula sa ibang lugar.
Naihatid ko ang lahat ng paninda sa pabrika ng tela at kumita ako ng kaunti. At nakuha ko rin ang lahat ng ito habang pauwi. At opisyal na akong sumali sa pabrika ng tela. Ganap na akong tagabili ngayon. Ano? Tagabili? Magiging manggagawa ka na sa lungsod. Wow! Opisyal. May regular na posisyon. Sige, naiinit na ang pagkain. Bilisan ninyong kumain. Ma, ang daming pagkain sa mesa. Kumain din kayong lahat. Daisy, tawagin mo si Wendy. Bawat isa sa inyo, gumawa ng isang tasa ng powdered milk at heto ang mga diletang peach. Mamahalin ang mga ito. Kumain na kayo. Bakit kayong lahat nakatingin sa akin? Naging tagabili lang naman ako sa lungsod. CJ. Ma, magpakulo ka ng tubig para sa gatas. Pupuntahan ko si Wendy. Shane, totoo bang naging tagabili ka sa pabrika ng tela? Tama, opisyal na. May regular na posisyon. Walang oras ng pasok sa opisina. Isang paghahatid lang kada 2 linggo. Heto, Rosie. Sa iyo ang isang garapon. Maghati kayo ni nanay sa isa. Mommy. Daisy, ang sarap nito. Bakit hindi ka kumakain? Bakit kayong lahat nakatingin kay Daddy? Ilang taon na mula nang huli tayong makakain ng dilatang peach. Hindi ko akalaing makakatikim pa tayo ulit nito. Shane, kung magtatrabaho ka sa lungsod, paano sina Wendy at Rosie? Dadalhin mo ba sila sa lungsod o iiwan mo sila rito? Ang problema, nasanayan pa rin ang rehistro ni Rosie. Magiging problema ang pag-aaral niya balang araw. Ma, huwag kang mag-alala. Nakakuha ako ng bahay na may bakuran sa lungsod. Bukas, isasama ko si Wendy para ayusin ang paglilipat ng pagmamay-ari. Pagkatapos noon, magkakaroon na sila ni Rosie ng rehistro sa lungsod. Balak kong ipasok si Rosie sa paaralan sa lungsod. Siyempre, isasama ko sila. Shane, bumili ka ng bahay? Saan galing ang pera? Una, trabaho, tapos lahat ng pagkain ito, at ngayon may bahay ka na. Hindi ito kapanipaniwala. Parang hindi na kita kilala. Tama na ang pagkabigla ninyo. Kagabi, pumunta ako sa lungsod para magbenta ng tupa. Nakilala ko ang direktor ng departamento ng pagbili sa pabrika ng tela. Direkta kong ibinenta sa kanya ang tupa. Doon ko nakuha ang trabaho. Kay Gus mula sa pabrika ang bahay. Nagmamadali siyang lumipat kasama ang anak niya. Gusto niyang mabilis itong maibenta kaya napakamura ng presyo at pwede kong bayaran ang natitira ng hulugan. Kung patuloy akong makikipagpalitan ng mga supply at idagdag ang isang taong sahod, mababayaran ko rin ito ng buo. Totoo ba talaga ito? Magiging tagalungsod talaga kami ni Rosie. Makakapag-aral talaga si Rosie sa lungsod. Siyempre, tutu. Bukas, isasama ko kayo para ayusin ang mga papeles. Mula ngayon, sa lungsod na tayo titira. Ma, kapag nailipat na ninyo ni Wendy ang rehistro ninyo sa lungsod, magiging tagalungsod na kayo. Wala nang pagtatrabaho sa bukid. Ang swerte ni na Wendy at Munting Rosie. Kapag narinig ito ng dad mo, matutuwa siya ng husto. Hindi na kailanman mag-aalala ang pamilya natin tungkol sa pagkain. Shane, Wendy, kapag dinala ninyo si Rosie sa lungsod, wala nang makikipaglaro sa akin. Ang kulit mong bata. Magiging manggagawa sa lungsod ang kuya mo. Napakagandang balita nito. Bakit ka nakasimangot? Kung walang makakasama sa iyo, sasamahan ka ni nanay. Daisy, ma, hindi naman sa hindi na kami babalik. Para ito sa pag-aaral ni Rosie. Kapag nakatapos na siya, iuwi ko sila para dito na ulit tumira. O mas mabuti pa, tumira muna kayo sa amin sa lungsod. Wala namang trabaho sa bukid kapag taglamig. Tag-araw sana yon. Taglamig sa lungsod kasama namin. Talaga? Kasya ba ang ganoon karaming tao sa bahay sa lungsod? Ma, magtiwala ka sa akin. Napakalaki ng bakuran. 5 o 6 na kwarto pa lang. May kuryente at dumadaloy na tubig. May kwarto pang ang banyo. Pwede kayong maligo ng mainit. Aayusin namin ni Wendy ang lahat bukas. Pagkalipas ng ilang araw, isasakay ko kayong lahat sa kariton at dadalhin sa lungsod. Ngayong binigyan ako ng pabrika ng kariton, madali na lang pumunta sa lungsod. Hindi na kailangang maglakad. Totoo iyan. Ha ha ha. Ma, heto ang mga sapatos na may bulak. Isang peres para sa bawat isa sa pamilya. Masyadong maliit ang paa ni Rosie. Wala silang sukat para sa kanya. Kumuha kayo ni Daisy ng tela at bulak at tahiin ninyo ng bagong damit ang lahat. At gawan ninyo ng sapatos na may bulak si Rosie. Baka hindi marunong manahin ng ganito si Wendy. Kaya mo ba? Walang problema.
hindi lang para sa pamilya natin. Gawan mo rin si Clara. Umuwi na kayong dalawa. Mahabang araw ngayon. Matulog na kayo. Shane, mauna ka na. Tatapusin ko muna ang mga peach at gatas kasama si Rosie, tapos pupunta ako. CJ, pupunta ako at painitin ang kalankama. Wendy, ang sarap ng powdered milk na ito. Pero kapag lumipat na kayong lahat sa lungsod, natatakot akong hindi na ako makainom nito. Wala ka namang ginagawa sa nayon. Bakit hindi ka muna tumira sa amin sa lungsod? Kailangan din namin ni Rosie ng kasama. Tama, tama. Pupunta ako. Pupunta ako. Hinding-hindi maaari. Nasa lungsod ang kuya mo at si Wendy. Baka sinusubukan nilang magkaanak ulit. Makasasagabal ka lang. Mommy, inaantok na ako. Wendy, hindi mo ba iuwi si Rosie para matulog ngayong gabi? Ma, dito na lang matulog si Rosie sa iyo ngayong gabi. Gusto kong bumalik at tanungin si Shane kung ano ba talaga ang nangyari ngayong araw. Paano siya biglang nakabili ng bahay at naging tagabili? CJ, mag-usap kayong dalawa ng mabuti. Nandito sina Rosie at dad mo. Ang sarap yakapin ng batang ito kagabi. Magagawa ko ulit ngayong gabi. Saan galing ang lahat ng ito? Ang daming masasarap na pagkain. Dad, nakabalik ka na. Magiging tagabili si Shane sa pabrika ng tela sa lungsod. Opisyal na tagabili. May regular na posisyon. Nakabili pa siya ng malaking bahay na may bakuran sa lungsod. Isasama niya si Wendy bukas para ayusin ang paglilipat ng pagmamay-ari. Magiging tagalungsod sina Wendy at Rosie. Naniniwala ka na ba ngayon? Naku. Kaya pala may mula sa bakuran. May regular na manggagawa na pala ang pamilya natin. Napakaganda. Kapag may miyembro ng pamilya na may regular na sahod, hindi na tayo magugutom. Sandali. Kailangan kong makipag-usap sa anak natin. Dahan-dahan. Huwag ka nang pumunta. Buong araw ng abala si Shane. Nagbebenta ng tupa, kumukuha ng gamot, inaayos ang pagpasok sa trabaho, bumibili ng bahay. Pagod na siya. Hayaan mo siyang matulog. Heto, ipagtitimpla kita ng isang tasa ng powdered milk. At kumain ka rin ng mga peach. Sige, ayos na. Dad, gusto ko pa ng ilang piraso ng peach. Teka. Sige, kain ka. Magtatapos tayo sa isang garapon. Saan kaya naligo ang lalaking ito ngayon? Bakit ang bango niya? Hating gabi na. Bakit hindi ka natutulog? Bakit? Simula nang gumaling ka, pakiramdam ko lalo kang gumagwapo. Wendy, kapag nakapirmi na tayo sa lungsod at maayos na ang buhay natin, magkaanak ulit tayo. Ngayong gising ka na, magsimula ka ng magsalita. Una, isda, tapos tupa. Pagkatapos, bigla kang naging tagabili. At iyong bahay? Saan mo nakuha ang pera? Kahit tagabili ka, 35 yuan lang bawat buwan, hindi sapat iyon para sa ganoon kamahal na bahay. At kung wala ka pang naihatid na supply, bakit kanila basta bibigyan ng trabaho? At iyong white rabbit candy at powdered milk ngayong gabi. Hindi ko man lang nakita ang mga iyon noong nakatira pa ako sa kabisera. Ano ba talaga ang nangyayari? Wow, Wendy. Sayang ang talino mo kung hindi ka magiging investigador. Walang kapintasan ang hinala mo. Siyempre. Nagtapos ako ng mataas na paaralan, alam mo. May alam din ako sa ilang bagay. Huwag mong ilihis ang usapan. Magsalita ka. Hindi ko ba pwedeng sabihin sa iyo? Ano sa tingin mo? Sabihin mo na. Kung hindi, hindi ka na makakatulog sa tabi ko. CJ, magsasalita na ako, okay? Pagkagising ko, kaya kong kumuha ng isda, tupa, at kung ano-ano mula sa wala. Ganoon iyon. Naniniwala ka ba sa akin? Impossible. Siguradong nagsisinungaling ka. Anong supermarket? Saan ka naman makakahanap ng supermarket sa nayon natin? Hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos kong gumaling, bigla na lang akong nagkaroon ng napakalaking supermarket. May pagkain, mga supply, lahat ng maiisip mo. At kapag may naubos, kusa iyong napapalitan. Oh, kung ganoon, dalhin mo ako roon. Kung hindi, hindi ako maniniwala. Halika, Wendy. Bumaba ka. Dadalhin kita roon. Handa ka na? Huwag mo akong niloloko. Baka may pakana ka. Ano? Nasaan tayo? Ang daming gamit. Oh, mahal. Ngayon, nakikita mo na. Ito ang Pocket Supermarket. May butika pa sa loob. Dito mismo galing ang gamot na kinuha ko para kay Derek noong isang araw. Ang daming masasarap na pagkain.
Ang daming magagandang tela. At ang napakaraming bote. Teka, ang sarap nito. Anong klaseng prutas ito? Hindi mukhang ordinaryong ubas. Shine muscat ang mga ubas na ito. Uri ito ng ubas. Ano mang kunin natin sa mga estante, agad na napapalitan. Ibig sabihin, walang katapusan ang pagkain natin. Hindi na tayo kailanman magugutom. Saan mo hinugasan ang mga ubas na ito? Wala naman akong nakikitang tubig dito. May palikuran ang supermarket. Alam mo, banyo. Pwede ka ring maghugas ng mga bagay doon. Ito ang inodoro. Kapag tapos ka na, pindutin mo ang buton na ito at lilinisin nito ang lahat. Wala nang pagtatapon ng maruming tubig. At ito, ikutin mo ang gripo at lalabas ang tubig. Mainit at malamig. Kumuha ka ng palanggana at pwede kang maligo o maglaba. Gusto kong maligo. Pwede mo ba akong ipaghanda ng mainit na tubig? Sa ngayon, ang tanging nagagawa ko lang ay magpunas gamit ang tuwalya. Parang hindi kailanman nalilinis ng husto ang balat ko. Napakaginhawa nito. Maliligo na agad ako. Siyempre. Sa estanting ito, may shampoo, body wash, at detergent para sa damit. Ito ang washing machine. Ilagay mo ang mga damit, lagyan ng kaunting detergent, at kusa na nitong lalabhan ang lahat. Pinatutuyo rin ito sa pamamagitan ng pag-ikot. Noong pumasok ako rito ilang araw na ang nakalipas, ang unang ginawa ko ay maligo. Sakto ang temperatura rito. Hindi ka lalamigin habang naliligo. Magpapakulo ako ng mainit na tubig sa takure para sa iyo. May mga pambabaeng damit din ang supermarket. Kukuha ako ng ilang damit para sa iyo. Magsuot ka muna ng malinis. Ilalagay ko sa washing machine ang suot mo. Napakaganda nito. Salamat, Shane. Wendy, handa na ang mainit na tubig. Ibigay mo sa akin ang maruruming damit mo. Ilalagay ko sa washing machine. Malinis na agad ang mga iyon. Kumuha ako ng bagong damit para sa iyo. Isuot mo ito pagkatapos mong maligo. Wendy, ang ganda mo. Tama na. Seryoso ako. Maganda ka na talaga noon pa. At mas lalo kang gumaganda sa damit na ito. Para ka ng modernong dalaga. Hihi. Shane, ano itong bagay na ito? Parang bahay na gawa sa salamin. Ito ang crystal room. Tinatawag din itong silid pagmamasid ng mga bituin. Talaga? Napakaromantiko naman. Pwede kang humiga rito sa gabi at tingnan ang mga bituin. Napakalambot ng kutson na ito. Mas malambot kaysa sa kalan-kama natin. Gusto mo? Kapag naayos na natin ang bahay sa lungsod, maglalagay ako ng ganitong kutson sa kwarto natin. Ay, bakit? Wendy, nasa laba pa ang mga damit ko. Paano kung hindi sila matuyo agad? Kailangan pa nating pumunta sa lungsod ngayon para ayusin ang paglilipat ng pagmamay-ari. Wendy, huwag kang mag-alala. May dryer ang washing machine. Tingnan mo. Tuyo na lahat. Amuyin mo ang mga damit na ito. Ang presko. Ang bango talaga nila. Balang araw, dalhin din natin dito si Rosie at paliguan ng maayos. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaranas ng ganoon kagandang mainit na paligo. Wendy, hindi pwede iyon. Napakaliit pa ng anak natin. Paano kung sabihin niya sa lahat na may napakalaking supermarket ang pamilya natin na walang katapusang pagkain sa loob? Sa ganitong sitwasyon, dadalhin ako ng mga otoridad para imbestigahan. Kailangan nating maging maingat. Tagabili na ako ngayon. Kaya kong regular na maglabas ng pagkain. Ano man ang gustong kainin ng pamilya, makukuha ko. Pero dapat manatiling sikreto ito. Tayo lang dalawa ang dapat makaalam. Para sa paligo ni Rosie, gagamitin natin ang bahay sa lungsod. May gripo doon at simpleng shower na gawa sa maliit na metal na batya. Makakaligo siya ng komportable roon. Tama ka. Hindi ko naisip ng mabuti. Sa ating dalawa lang ang sikretong ito. Tahimik natin itong iingatan. Sa araw-araw, dadalhin natin si Rosie sa bahay sa lungsod at doon natin ayusin ang buhay natin. Unti-unti nating bubuin ang buhay natin. Mamuhay ng maingat sa bawat araw, pahalagahan ang bawat magandang bagay, manatiling nakatapak sa lupa, at magplano para sa hinaharap ng paisa-isang araw. Bumuo ng tahanang ligtas at mainit, isang payapa at komportableng lugar na matatawag nating atin, iyon ang pinakamahalagang kanlungan. At balang araw, kapag maayos na ang lahat, dadalhin kita pabalik sa kabisera para makasama ang pamilya mo. Bibili rin tayo roon ng bahay, kapag bumisita ang pamilya natin sa mga magulang mo, mayroon tayong matutuluyan. Huwag kang mag-alala, iingatan ko ang sikretong ito, tayong dalawa lang ang makakaalam,
wala akong pagsasabihan kahit sinama o Daisy. Iyan ang gusto ko sa iyo. Sige, tigilan na natin ang paglalaro at umalis na tayo. Baka gising na si Rosie ngayon. Siguradong naghanda na ng almusal si Ma. Bilisan nating lumabas at kumain. May paglilipat pa tayo ng pagmamay-ari pagsapit ng tanghali. Teka, kung gusto mo ang crystal room na ito, ililipat natin ito sa bakuran natin sa lungsod. Kapag taglamig at umuulan ng gyebe sa labas, magpapasindi ka ng kalan sa loob ng crystal room. Ikaw at si Rosie ay mananatiling mainit habang pinapanood ang pagbagsak ng nyebe. Kapag tag-araw, pwede kayong kumain ng hapunan sa loob habang pinagmamasdan ang mga bituin. Ang ganda, hindi ba? At kapag inilabas natin ito, kusa namang magre-restock ang supermarket ng panibagong unit. Talaga? Napakaganda nito sa bakuran natin. Siyempre. Kung ganoon, ngayong gabi, siguraduhin purihin mo ako ng mabuti. Hindi maaari. Magpapalit muna ako. Tapos aalis na tayo. Malamang gising na si Rosie. Kumapit kang mabuti. Tara na. Shane, bakit parang hindi totoo ang lahat ng nasa supermarket? Parang panaginip lang. Wendy, wag muna nating pag-usapan iyan. Nanginginig ako sa lamig. Mahigit 21 degree ang temperatura sa supermarket. Pwede akong tumira roon habang buhay. Talagang napakalamig dito sa labas. Napakakomportable sa supermarket, lalo na ang malambot na kutson na iyon. Kapag nakahiga roon, parang lumuluwag ang buong katawan. Kapag lumipat na tayo sa lungsod, ililipat ko lahat ng kutson mula sa supermarket papunta sa bakuran natin. Gabi-gabi, malalambot na kutson ang higaan ng buong pamilya, sariwang kumot at sapin, lahat bagong-bago. At sa lungsod, sisiguraduhin kong may nilaga kayo ni Rosie sa bawat kainan. Teka, napakasarap pakinggan. Pasok kayo, bilis. Wendy, hindi ba kayo nagsindi ng apoy kaninang umaga? Nagyayelo kayong dalawa. Ma, napasarap ang tulog namin kaninang umaga, kaya hindi kami nakapagsindi ng apoy. Dahil pupunta rin naman kami sa lungsod kasama si Shane, naisip naming dumiretso na lang dito. Kumain muna kayo agad. Pinakain ko na si Rosie. Nasa loob siya at nakikipaglaro kay Daisy. Shane, tingnan ko ang ID mo bilang tagabili. Sa wakas, may miyembro na ang pamilya natin na may trabaho sa gobyerno. Pag-uusapan na tayo ng buong nayon mula ngayon. Heto, Dad. Mabuti. Napakaganda nito. Ha, Dad, kapag naayos na namin ni Wendy ang bahay sa lungsod ngayon, susunduin kita makalipas ang ilang araw para tumira muna roon. Pwede kang manatili hanggang sa pagtatanim sa Tagsibol. CJ, malaki naman ang bahay. Pupunta kami ng nanay mo ng ilang araw. Pero wala namang makakausap sa lungsod. Nakakabagot. Kahit dito sa nayon, nandito ang mga dati kong kaibigan. Pwede tayong umupo rito, maglaro ng chess at magkwentuhan. Ngayong tagabili ka na, hindi na magkukulang sa pagkain ang pamilya natin. Kayong dalawa, bilisan ninyo at magkaanak pa. Palakihin natin ang pamilya natin. Sige, Dad, kung ano ang sabihin mo. Si Shane ang kaisa-isang anak sa pamilya. Matagal lang naghihintay si Mama at Dad ng apo na lalaki. Kapag lumipat na tayo sa lungsod at maayos na ang buhay natin, bibigyan ko siya ng malusog na batang lalaki. Mommy, miss na miss kita. Saan ka pumunta kaninang umaga? Napakawalang utang na loob mong bata. Buong umaga kang nilaro ni Daisy, tapos nang makita mo ang mommy mo, nakalimutan mo na agad ako. Gusto ko si mommy. Mabango si mommy. Hindi mabango si Daisy tulad ni mommy. Rosie, hindi mo ba nami-miss si daddy? Mabaho si daddy. Hindi ko nami-miss si daddy. Rosie, halika rito. Amuyin mo si daddy at tingnan mo kung mabaho talaga siya. Wow! Ang bango talaga ni daddy. Ma, pwede bang bantayan ninyo ni Daisy si Rosie ngayon? Babalik kami ni Shane bago maggabi. Rosie, maging mabait ka kina Grandma at Daisy. Pagbalik ni Mommy mamayang gabi, dadalhan kita ng diletang peach. Wendy, gusto ko rin ng diletang peach. Siyempre. Hindi ko makakalimutan ang sa iyo. Shane. Wendy, umalis na tayo. Nasa komite ng nayon ngayon si Chief Lloyd. Maaari niyang ayusin ang mga papeles ninyo. Kapag mas maaga tayong umalis, mas maaga rin tayong makakabalik. Aba, saan ninyo nakuha ang ganoong kariton? Ipinagkaloob ito ng pabrika ng tela sa anak ko. Tagabili na ngayon si Shane sa pabrika ng tela sa lungsod. Nakakuha rin siya ng bahay na may bakuran sa lungsod. Narito kami para ayusin ang mga papeles para mailipat niya ang rehistro ng kanilang sambahayan sa lungsod. Paano naging tagabili si Shane?
At saan naman kumuha ng pera ang pamilya ninyo para sa bahay? Nakakuha si Shane ng isang ligaw na kambing at ibinenta iyon sa direktor ng departamento ng pagbili sa pabrika ng tela. Binili ang bahay mula sa isang tao sa pabrika. Unti-unti niya itong binabayaran. Mabuti para sa kanya. Talagang umaasenso na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Umupo ka. Umupo ka. CJ. Handa na ang mga papeles. Bilisan ninyong pumunta sa lungsod at ayusin ang pagpaparehistro. Salamat, Chief Lloyd. Dad, aalis na kami. Huwag kayong magmadali. CJ. Mag-ingat kayo sa daan. Kaibigan, talagang umaasenso na ang pamilya ninyo. Ngayong may anak kang manggagawa sa lungsod, hindi na kailanman magugutom ang pamilya ninyo. Haha! Sasabihin ko sa iyo, nitong mga nakaraang araw, isang araw ay malalaking crucian carp mula sa bahay ninyo at kinabukasan naman ay isang malaking hita ng tupa. Napakapalad ninyo, talagang nagbago na ang takbo ng buhay. Baka kailangan ko ng umasa sa pamilya ninyo mula ngayon. Siyempre, habang may pagkain ang pamilya ko, hindi ko hahayaang magutom ang anak kong babae at apo ko. Ha ha ha! Hiya! Shane, hindi ba nagmamadali tayong pumunta sa lungsod? Bakit mo itinali rito ang kariton? Ay, paano ako nakapasok dito? Wendy, napakalamig sa labas, dito ka na lang maghintay. Pagdating natin sa bahay na may bakuran sa lungsod, susunduin kita. Kumuha ka ng kahit anong gusto mo. Pagkatapos mong kumain, umidlip ka sa kutson. Mainit doon. CJ, Wendy. Mga 1 oras ang biyahe ng kariton papunta sa lungsod. Susunduin kita agad pagdating natin sa bahay na may bakuran. Ay, kung hindi ka makatulog, ilagay mo sa washing machine ang mga sapi na dala natin. Kapag nalabhan na ang mga iyon at nakarating na tayo, pwede na nating ilatag sa kutson at mga unan. Bakit hindi mo sinabi agad? Halos mamatay ako sa lamig sa kariton. Ngayon ko lang naisip. May mga down jacket din ang supermarket. Kukuha ako ng isa para isuot mo kapag lalabas tayo. Ito ang isuot mo ngayon. Makapal ito. Hindi mo mararamdaman ang lamig. Gusto ko iyong kulay rosas. Mas maganda iyon. Itabi mo muna iyon. Kapag isinuot mo iyon sa labas, masyado itong mapapansin. Tingnan mo ang panahon natin ngayon. Walang ganoong kapatingkad na damit ang mga tao. Kapag naglakad kang nakapink sa kalsada, lahat mapapatingin. Hihingi ka lang ng gulo. Sige, iyong itim na lang ang isusuot ko. Mainit dito, hindi ba? Mga 25 degree ang temperatura sa supermarket. Bakit hindi mo isuot iyong damit na suot mo kagabi? Mas malamig iyon. Maghuhugas ako ng prutas para sa iyo. At kukuha rin ako ng cake. Kumain ka at magpahinga muna. Kahapon, sobrang abala ako sa pagtingin-tingin kaya hindi ko nasilip ng mabuti ang lahat. Napakaganda talaga ng damit na ito. Kakain muna ako ng kaunti. Ang ganda ng asawa ko araw-araw. Bagay sa kanya ang kahit anong isuot niya. Lumabas ka na at magmaneho ng kariton. Alam mo ba kung anong oras na? Iyan lang ba ang iniisip mo? Masisi mo ba ako? Masyado kang maganda. Hindi ako nagsasawang tumingin sa iyo. Kailangan ko ng magmadali. Kung hindi, magsasara na ang tanggapan ng pabahay. Excuse me. May uling ba kayo? Gising na, antukin. Kumain ka ng mabuti tapos nakatulog ka agad. Para kang munting beat. Masyadong komportable sa supermarket. Inantok ako agad pagkatapos kumain ng prutas. Gusto ko lang sanang umidlip. Nasa lungsod na ba tayo? Siyempre. Bumili pa ako ng uling at 2 kalan. Isa para sa pangunahing kwarto, isa para sa kanlurang kwarto. Kapag dumating si Mama at Dad, magiging mainit din sila. Kung ganoon, lumabas na tayo. Hindi na ako makapaghintay na makita ang itsura ng bahay natin. Sigurado ka bang lalabas kang ganyan ang suot? Nakabika ka ang mga binti mo sa labas. Napakalamig sa labas. Magiging yelo ka. Ay, nakalimutan ko. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Magpapalit lang ako agad. Ay, maglabas ka pa ng 1 kutson. Napaka-komportabling tulugan ng mga ito. CJ, kung ano ang gusto mo. Si Mrs. ang amo. Ang init. Napakaganda ng bahay na ito. Mas magaganda pa ang mga gusaling ladrilyo kaysa sa tinitirhan ko noon sa kabisera. At tingnan mo ang malaking punong ito. Basta gusto mo. Sige, linisin na natin ang bahay. Teka. CJ, kukuha ako ng mga palanggana at tuwalya sa supermarket.
Ikaw, magsimula ka ng magpunas ng alikabok. Ako na ang mag-aayos ng mga kutson at kalan. Napakaganda nito. Sa wakas, mayroon na tayong sariling tahanan. Mula ngayon, pwedeng maglaro si Rosie sa malaki at maluwang na bakurang ito. Bilisan ninyo at ihain na. 2 taon na akong hindi nakakakain ng karne. Talagang ginalingan ng departamento ng pagbili ngayon. Makakuha ng karne sa gitna ng tagutom. Kahanga-hanga. Tama ka. Lahat ng ito ay dahil sa bago nating tagabili, si Shane. Makinig kayong lahat. Tahimik lang tayong kakain ito. Huwag na huwag ninyong sasabihin sa iba. Kapag nalaman ito ng ibang pabrika at inagaw nila siya, wala na kayong makakain na karne kailanman. Kapag may nangahas na magsiwalat nito, magiging kaaway nila ang bawat manggagawa sa pabrikang ito. At hindi namin iyon palalampasin. Huwag kang mag-alala, Murray. Wala kaming sasabihin. Ha 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 ha. Kumain kayo. Kumain ng mabuti. Ha ha ha. Kumain. Murray, kumain ka na. Ha ha ha. CJ. Ha ha ha. Naku. 2 taon. Sa wakas, makakakain na ulit tayo ng karne. Napakasarap nito. Harris, siguraduhin mong mahigpit mong mabantayan ang bagong tagabili na ito. Huwag mong hahayaang maagaw siya ng ibang pabrika. Siya ang kayamanan ng pabrika natin. Huwag kang mag-alala, Direktor. Ako na ang bahala. Nagbabala na ako sa lahat ng tao sa pabrika. Walang pwedeng magsalita tungkol kay Shane. Wendy, ayos na ang bahay. Kapag dinala na natin si Rosie rito, magplano na tayo para sa isa pang anak. Kung hindi, mag-isa si Rosie paglaki niya. Dati, noong wala tayong makain o mainom, paano ko maiisip ang pagkakaroon ng isa pang anak? Sa sobrang gutom ko, malamig na tubig na lang ang iniinom ko para lang mapuno ang tiyan ko. Sobrang sakit sa puso na makita si Rosie na umiiyak sa gutom araw-araw. Napakaganda naman. Wendy, ang galing mo. Ngayong mayroon tayong pocket supermarket, hindi lang isa. Kahit 2 pa, walang problema. Ayan na siya. Gus. Ayan ka pala, binata. Narinig ko ang lahat. Galing sa iyo ang lahat ng tupa at baboy sa pabrika. Talagang kahanga-hanga ka. Kakapasok mo pa lang at ganito karaming karne agad ang naihatid mo. Talagang kahanga-hanga. Gus, paano mo nalaman na ako iyon? Wala kang kamalay-malay. Tanghali pa lang, halos sumabog na sa siksikan ang kantina ng mga manggagawa. Siksikan ng mga tao, nagtutulakan para makakuha ng pagkain. Halos hindi na ako nakakuha ng isang plato. Kaya ako nahuli. Buti na lang hindi ako nag-leave kaninang umaga. Kung hindi ko sana naabutan ang karne. Gus, huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, regular na magkakaroon ng karne ang pabrika natin. Mabuti naman. Tara na. Una, pumunta tayo sa komite ng barangay para sa mga papeles. Pagkatapos, sa tanggapan ng pabahay para sa paglilipat ng titulo ng bahay. Kailangan nating matapos agad ito. CJ, pupuntahan ko si Wendy. Ay, Gus, isakay na rin natin sa kariton ang 6 mong sako ng butil. Pagkatapos nating matapos ang mga papeles, ihahatid ko na rin sa bahay ninyo. Napakaganda. Maraming salamat. Binata, puro bigas ba ang mga ito? At saan mo naman nakuha ang mga pipino at kamatis? Napakabihira ng mga iyan sa ganitong panahon. Hindi puro bigas ang mga ito. Ilan sa mga sako ay harina. Galing sa isang naglalako mula sa timog ang mga gulay. Kaunti lang ang nakuha ko, kaya itatabi ko para sa pamilya. Binata, pwede ko bang ipalit ang 4 na sako ng bigas at 2 sako ng harina? Walang problema. Narito na ang mga papeles sa pagpaparehistro. Aalis na kayo. Hindi ba kayo magtatagal pa? Salamat, Gus. Kailangan na naming bumalik. Tingnan mo, tuwang-tuwa ka. Titulo lang naman iyan ng bahay. Tahanan na natin ito. Mula ngayon, dito na tayo titira. Tama, alam kong tahanan na natin ito. Ngayon, bilisan mong pumasok. Napakalamig sa labas. Ayaw mong sipunin. Wendy, tigilan mo na ang kakatingin sa lahat. Hapon na. Hindi ka ba nagugutom? Maglaga tayo ng manok. Kukuha ako ng mga syupao. Pagkatapos nating kumain, kung tama ang oras, babalik tayo sa nayon. Shane, sindihan na natin ang kalan at kumain sa loob kung saan mainit. Sige, kung ano ang gusto mo. Lalabas muna ako sandali. Sige, mabuti. Aba, hello, maliit na bata. Saan ka galing? At may dala ka pang munting kuting. Hello, kuya.
Ako ang kapitbahay ninyo sa tabi. Bonnie ang pangalan ko. Ano ang niluluto ninyo? Napakabango. Nagluluto kami ng manok. Gusto mong pumasok at kumain? Kakakalipat lang namin ngayon. May mabait na babae sa loob, nagluluto ngayon. Gusto ko ng manok. Kung ganoon, pumasok na tayo. Hello, iha. Napaka-cute mo naman. Hello rin po, miss. Ito ang maliit na batang babae sa tabi. Sinundan niya ang amoy ng nilulutong manok hanggang sa gate natin. Kaya isinama ko na siya sa loob. Sabay-sabay na tayong kumain. Bonnie, kumain ka pa. Pupuntahan ko ang mommy mo. Hello, Grace. Kakakalipat lang namin sa tabi. Kumakain si Bonnie sa bahay namin. Huwag kang mag-alala. Hindi siya lumayas. Naku, muntik mo na akong patayin sa kaba. Pasensya na sa abala, iha. Mahilig talagang gumala ang anak ko. Katabi ko lang siya kanina, tapos bigla ko na lang nalaman na umalis siya, kasama ang kuting. Hi, Grace. Kakakalipat lang namin ng asawa ko. Shane ako. Tagabili ako sa pabrika ng tela. At ito ang asawa kong si Wendy. Ikinagagalak ko kayong makilala. Grace ako. Pareho kaming guro ng asawa ko sa Park Elementary School. Dito lang kami sa tabi nakatira. Magkapitbahay na tayo ngayon. Kung may kailangan kayo, sabihin lang ninyo. Grace, lampas 5 taong gulang na ang anak ko. Pwede ba siyang pumasok sa paaralan ninyo? Siyempre. May rehistro kayo sa lungsod. Pumunta lang kayo sa paaralan at magpatala. Nasa likod ng paaralan ang preschool. Napakamura ng matrikula. Presyo iyon na itinakda ng gobyerno. Sa edad na 5, sa gitnang klase siya ng preschool. Karaniwan, 4 na taong gulang ang nasa junior class, 5 taong gulang sa middle class, at 6 na taong gulang sa senior class. Hindi talaga mahal ang matrikula. 8 yuan bawat semester. Malapit lang naman tayo. Pwede mo siyang sunduin sa bahay tuwing tanghali. Napakadali. Sige, iiwan ko na kayo. Tapusin muna ninyo ang pag-aayos ng bahay. Kapag handa nang magpatala ang anak ninyo, pumunta lang kayo sa tabi at hanapin ako. Itatabi ko ang pwesto para sa kanya. Maraming salamat, Grace. Kakakalipat lang namin sa lungsod. Wala pa kaming alam dito. Siguradong madalas kaming hihingi ng tulong sa iyo. Huwag kang magbiro. Iyan ang silbi ng magkakapitbahay. Bye-bye, Mr. Shane. Bye-bye, Miss Wendy. Babalik ulit ako para kumain sa bahay ninyo, ha? Aba, matakaw na bata. Sige, magpaalam ka ng maayos. Napakaganda. Ayos na rin ang pag-aaral ni Rosie. Wala na tayong dapat ipag-alala. Napakapalad natin. Bonnie, bakit ka pumunta sa kapitbahay para kumain? Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok sa bahay ng ibang tao. Naiintindihan mo ba? Si Buttons ang dahilan. Nakaamoy siya ng masarap mula sa bakuran ng kapitbahay at naunang tumakbo palabas. Nang habulin ko siya, bukas ang gate sa harap. Tinanong ako ni Mr. Shane kung gusto kong pumasok at kumain, kaya pumasok ako. Huwag mo nang ulitin iyon. Mahalaga ang pagkain. Nakakahiya namang pumunta sa bahay ng iba para kumain ng siopao at nilagang manok. Sige, sabi niya, binigay ito sa kanya ni Miss Wendy. Ito ay white rabbit candy. Hindi ito basta-basta mahahanap kahit saan. Mapagbigay at halatang may kakayahan ang mga bagong kapitbahay natin. Wendy, bilisan nating magligpit. Kailangan nating bumalik sa nayon. Kapag nahuli pa tayo, magdidilim na. Babalik tayo pagkalipas ng ilang araw. Atin ang bahay na ito. Hindi naman ito mawawala. Nasa pangalan mo ang titulo ng bahay. Ang galing mong mambola. Bumalik na tayo sa nayon. Miss ko na si Rosie. Bakit ka sumasakay sa kariton? Hindi ba sinabi mong kailangan nating magmadaling bumalik? Sa ganitong lamig, aabutin ng 2 o 3 oras ang biyahe sa kariton. Hindi ko kakayanin ang lamig at hindi mo rin kakayanin. Tara, dadalhin kita sa Pocket Supermarket. Pwede kang matulog sa kutson at kukuha ako ng diletang peach para kina Rosie at Daisy. Bilisan mo, bilisan mo. Nanginginig na ako sa lamig. Hintayin mo lang na tayong 2 na lang. Sisigaw ka ng sisigaw at walang makakatulong sa iyo. Ha ha ha. Hihintayin ko iyan. Ha ha ha. Napakaganda niya. Gusto ko siyang makasama ngayon. Kanina nagmamadali kang umuwi. Ngayon ikaw naman ang nag-aantala. Lumabas ka na at magmaneho ng kariton. Aalis na, aalis na, aalis na. Ako na. Mauna na ako.
Tatawagan kita kapag nakarating na tayo sa pasukan ng nayon. Matulog ka muna. CJ. Sige, umalis ka na. Wendy, nasa pasukan na tayo ng nayon. Bilisan mo, magpalit ka ng damit. Nasa bag ang diletang peach, 2 manok at mga kabute. Ano ang tinatawanan mo? May mali ba sa suot ko? Wendy, kapag damit ang suot mo, napakaganda mo. Pero kapag isinuot mo ang makapal na padded jacket na ito, para kang malaking panda. Nawawala tuloy ang dating mo. Ha ha ha. Makakaligtas ka ba sa taglamig sa hilagang silangan ng walang makapal na jacket? Sa tag-araw, kahit iyong magaspang na damit na koton ay wala ring maipapakita. Tanging damit na bahagyang nakalalabas ang binti ang nagpapakita na payat ako. Hindi naman talaga ako ganoon kalaki. Tara na. Miss ko na si Rosie. Hindi ko man lang siya nayakap ng maayos kagabi. Napakalamig. Salamat na lang at mayroon tayong pocket supermarket. Kung wala iyon, siguradong magkakasakit ako. Tama. Daisy, bakit hindi pa umuwi si na mommy at daddy? Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na ang dilatang peach ko. Malapit na. Darating na sila. Kaunti na lang. Malapit na. Darating sila anumang oras. Hindi sila nakarating sa lungsod para sa paglilipat ng titulo hanggang tanghali. Aabutin iyon hanggang hapon man lang. Napakalamig sa labas. Baka magpalipas na lang sila ng gabi sa lungsod at bukas na bumalik kapag uminit na dahil sumikat na ang araw. Kayong 2 babae, tigilan ninyo ang paglabas ng paglabas. Masama kung sipunin kayo. Grandma, hindi sila magpapalipas ng gabi. Sabi ni Mommy, uuwi siya ngayong gabi at lagi niyang tinutupad ang pangako niya. Halika, tingnan ulit natin ang gate. Halika, tingnan natin. Napakalamig. Bumalik muna tayo sa loob at magpainit. Lalabas ulit tayo maya-maya, okay? Ay, ang mahal kong munting iha. Bakit ayaw mong kumain? Tingnan mo kung gaano kasarap kumain si Daisy. Pumunta sa lungsod sina Mommy at Daddy para may asikasuhin. Babalik sila bukas. Ngayong gabi, kakargahin ka ni Grandma habang natutulog ka, okay? Sinungaling si Mommy. Nangako siyang magdadala ng diletang peach. At madilim na, hindi pa rin siya umuwi. Ang sama ni Mommy. Kapag umuwi sila, hindi na tayo makikipaglaro sa kanila. Makikipaglaro sa iyo si Daisy. Ayaw kong makipaglaro kay Daisy. Kinain ni Daisy ang lahat ng white rabbit candy ko. Ha ha ha. Daisy, kinain mo na naman ang candy ni Rosie. Magtira ka naman para sa kawawang bata. Itinatabi niya iyon para kainin kapag namimiss niya si Wendy. At inubos mo lahat. Rosie, wag mo nang pansinin si Daisy. Ipaghahanda ka ni Grandma ng powdered milk maya-maya, okay? Okay, Mommy. Gusto ko rin. Dagdagan mo. Lagyan mo pa ako ng 1 kutsara. Para lasa itong white rabbit candy. CJ. Sapat para sa lahat. Shane. Wendy. Sa wakas, nakauwi na kayo. Ha ha ha. Mommy, nakauwi ka na. Namiss ba ako ng munting Rosie natin? Tama. Miss na miss kita. Mommy, nagdala ka ba ng dilatang peach? Tama, nagdala ako. Kapag may ipinangako si Mommy sa Rosie natin, kailan ko ba iyon hindi tinupad? Wendy, umupo ka at magpahinga. Hayaan mong sina Dad at Shane ang magdala ng mga gamit sa loob. Buong hapon nang nakabantay sa gate ang batang ito, ilang minuto-minuto siyang lumalabas para tumingin. Halos humaba na ang liig niya na parang giraffe. Mommy, kainin na natin ang dilatang peach. Pagpasok natin, Shane, ano ang laman ng mga sako na ito? 2 sako ng bigas at 2 sako ng puting harina. Nakuha ko sa lungsod. Sapat na ito para sa 1 buwan. Kapag naubos, kukuha pa ako. Mabuti. Pupunta ako para initin ang hapunan ninyo. Buong araw na nagpagod si Wendy. Siguradong giniginaw siya. Mamaya, magpakulo ka ng tubig at ibabad ng mabuti ang mga paa niya. Sa totoo lang, natulog ako buong hapon sa pocket supermarket. Hindi talaga ako nilamig. Ang asawa ko ang nagmaneho ng kariton buong daan. Siguradong nanigas na siya sa lamig. Wendy, ang ganda ng padded jacket na iyan. Sa lungsod mo ba iyan binili? Napansin kong masyadong manipis ang dating jacket ni Wendy. Kaya habang nasa lungsod kami, bumili ako sa isang naglalakong tindero sa tren, galing mismo sa kabisera. Napakaganda, hindi ba? Pagkalipas ng ilang araw, bibigyan din kita ng magandang isa. Magandang padded jacket. Sige, anak. Wendy, umupo ka at magpahinga. Malapit nang maihain ang hapunan.
Malamig, painitin mo muna ang mga kamay mo. Sige, kumusta ang bahay? Natuloy ba ang paglilipat ng titulo? Dad, tanungin mo si Wendy, muntik na akong manigas sa lamig ngayon. Wala na akong ganang magsalita. Dad, ma, ayos na ang lahat. Bumili rin si Shane ng 2 kalan at kaunting uling. Buong hapon kaming naglinis at nagluto rin kami ng isang manok habang nandoon. Iyong 2, dinala namin para sa inyo. Pwede ninyo iyong lutuin bukas. Daisy, may white rabbit candy ka sa bulsa. Magtira ka para sa akin. Ang laki-laki mo na, nangunguha ka pa rin ng candy ni Rosie. Hindi dapat masyadong kumakain ng candy ang mga bata. Masama iyon sa ngipin niya. Rosie, iha, tinutulungan ka lang ni Daisy na kainin iyon. Hayaan mo na siyang kumain. Hindi dapat masyadong maraming candy si Rosie. Masama iyon sa ngipin niya. Bigyan na lang siya ng powdered milk. Ha 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 ha. Napakalamig. Ako na. Dalhin mo si Rosie sa loob at magpainit kayo sa ilalim ng kumot. Hindi, ako na. Buong hapon akong natulog sa Pocket Supermarket. Mainit na mainit ako. Buong araw kang nagmaneho ng kariton. Siguradong nanigas ka na sa lamig. Kapag hindi ka nakinig, mapipilitan akong gumamit ng dahas. CJ, mauuna na akong pumasok. Dahan-dahan ka lang sa pagsisindi ng apoy. Ay, buong araw kang nasa labas. Huwag mong kalimutang ibabad sa mainit na tubig ang mga paa mo mamaya. Huwag na. Papasok na lang ako sa Pocket Supermarket at maliligo ng mainit. Sige, huwag kang mag-alala sa akin. Pumasok ka na sa ilalim ng kumot at yakapin ang anak natin. Pupuntahan na sana kita. Gusto sana kitang sabihan na kumuha ng 2 bagong kumot. Sobrang luma na ng mga nandito. Hindi talaga mainit. Pero nakapagdala ka na pala. Siyempre naman. Tingnan mo, kumuha rin ako ng 2 pulang mansanas at 1 bungkos ng saging. Para kina Rosie at Daisy bukas. Ayan. Pareho talaga tayo ng iniisip. Bakit pa tayo magiging mag-asawa kung hindi? Talagang itinadhana tayo. At si Rosie para sa akin. Hating gabi na. Bakit ngayon ka pa nagdala ng prutas? Masyadong mabigat ang tupa kaninang gabi. Kumain tayo ng tig-1 mansanas at ilang saging para mabalanse. Tikman mo. Napakatamis. Teka, ang sarap nito. Kung gusto mo, kapag lumipat na tayo sa lungsod, dadalhan kita at si Rosie araw-araw. Pagdating natin doon, ipapaaral muna natin si Rosie. Kung gusto mong magtrabaho, hahanapan kita ng magaan na trabaho sa pabrika ng tela. Pero sabi ko, wag muna ngayong taglamig. Sobrang lamig sa labas. Kailangan pa nating magkaanak ulit at kailangan mong asikasuhin ang pag-aaral ni Rosie. Sa Tagsibol, dapat bisitahin natin ang mga magulang mo. Tama. Ngayong taon, mananatili na lang ako sa bahay kasama ang mga bata. Kung magkakaroon tayo ng isa pang anak, pwedeng maghintay ng ilang taon ang trabaho. Sobrang lamig talaga. Ayaw kong maghirap sa labas sa ganitong panahon. Kung ano ang sabihin mo, iyon ang masusunod. May Pocket Supermarket tayo. Hindi natin kailangan ng sweldo para mabuhay. Mag-relax ka lang at bigyan mo ako ng isa pang anak. Mula ngayon, ikaw ang amo ng pamilyang ito. Gagawin ko ang kahit anong sabihin mo. Ikaw ang tigre ng tahanan. Hindi, teka. Ikaw ang reyna ng tahanan. Ikaw ang tigre. May nakita ka na bang tigre na kasing ganda mo? Tama, tama, tama. Tama ang lahat ng sinasabi mo. Ang asawa ko ang pinakamagandang reyna sa buong mundo. Ma, may tao. Clara, anong ginagawa mo rito? Umuubo na naman ba si Derek? Naubos na ba niya ang gamot noong nakaraan? Hindi, ma. Naubos na ang gamot at mas gumaling na siya. Kahapon, umuwi ang biyenan ko galing bayan at sinabi niyang naging procurement agent si Shane sa pabrika ng tela. Tama. Talagang may narating na ang kapatid mo. Hindi lang siya nasa gobyerno bilang procurement agent, nakakuha pa siya ng bahay na ladrilyo sa lungsod. Hindi na magugutom ang pamilya natin. Dito ka na magtanghalian. Pinag-estuhan ko si Shane ng manok. Hindi mo dinala si Nikki. Masyadong malamig. Hindi ko nangahas na ilabas siya. Baka magkasakit. Grabe ang lamig ngayon. Hindi ko rin pinapalabas si Rosie. Pareho tayo ng iniisip. Baka sipunin. Nasa loob siya at nakikipaglaro kay Wendy. Shane, ito pala ang muli na ibinigay sa iyo ng pabrika. Ang lakas ng muli na iyan. Mas malaki pa sa lahat ng nasa baryo. Siyempre, mas masustansya ang kinakain ng mga muli sa pabrika ng tela kaysa sa atin.
Di kalidad ang pakain sa bawat pagkain. Kaya natural lang na mas malalaki sila. Clara, kayo ni Ma, bumalik na kayo sa loob. Masyadong malamig dito. Baka sipunin kayo. Amuyin mo. Malapit nang malaglag sa buto ang karne ng manok. Bilisan mo. Pumasok kayo at magpainit. Rosie, ano ang ginawa ninyo ni Mommy ngayong umaga? Kumain ba kayo ng diletang peach? Nagkwento sa akin si Mommy tungkol sa isang munting kuneho. Walang diletang peach. Sabi ni Mommy, kailangan muna nating hintayin si Daisy na makauwi. Pero gumawa siya sa akin ng isang tasa ng powdered milk. Ang sarap. Napakabait talaga ni Rosie. Heto, may candy si Daisy para sa iyo. Kumain kayong lahat. Tikman ninyo ang nilagang manok ni Shane. Napakasarap. Sobrang sarap. Sana makakain ako ng hita ng manok araw-araw. Aba, kung ano-ano na ang sinasabi mong kalokohan. Kahit mga city worker, hindi makakain ng manok sa bawat pagkain. Pero talagang espesyal ang nilagang manok na may kabute. Masarap. Tama. Ngayong procurement agent na si Shane, may sweldo at may rasyon na butil mula sa gobyerno, hindi na kayo kailangang mag-alala na magutom. Kayong dalawa ni Wendy, bilisan ninyong magkaanak ulit, mas masigla ang bahay kapag mas malaki ang pamilya. Clara, huwag kang mag-alala, dati, sobrang gutom namin kaya hindi kami nangahas na magkaanak ulit, pero ngayong gumaganda na ang buhay namin, nagpaplano na kami, umaasa kaming lalaki ang susunod. Mabuti, kumain ka pa ng karne para lumakas ka. Daisy, 16 ka na, pagsapit ng susunod na tagsibol, magsisimula ng humanap si Man ng mapapangasawa para sa iyo. Ma, bata pa ako, ayokong magpakasal. Ayokong iwan kayo ni Dad, pati sina Wendy at ang lahat. Layaw ka lang talaga. 16 ang tamang edad para magsimula ng sariling pamilya. Nagpakasal sina Clara at Shane sa edad na ito. Kung hindi ka magpapakasal, hindi ba pag-uusapan ka ng buong baryo? Tingnan mo sina munting Nikki ni Clara at si Rosie natin, napaka-cute nila. Panahon na para magpamilya ka at magkaroon ng sarili mong mga anak. Hindi, ayokong magpakasal. Gusto kong manatili sa tabi ninyo ni Dad habang buhay. Ma, huwag munang magmadali kay Daisy. Sa lungsod, maraming babae ang hindi nagpapakasal hanggang 20 anyos. Hayaan mo siyang maghintay hanggang 22. Maayos na ang buhay ng pamilya natin ngayon. Kaya natin siyang suportahan ng ilang taon pa. Sa lungsod iyon. May trabaho talaga ang mga babaeng tagalungsod. Malaya at may kakayahan sila. Walang nagsasalita kapag nahuhuli silang magpakasal. Pero kung dalaga pa rin ang kapatid mo sa edad na 22 dito sa baryo, siguradong pag-uusapan siya ng mga tao. Ngayong may matatag kang trabaho at gumaganda na ang buhay ng pamilya, dapat humanap na tayo ng mabuting mapapangasawa para sa kapatid mo. Ma, ayos lang. Sa pinakamasama, hahanapan ko si Daisy ng trabaho sa pabrika ng tela. Problema na iyon. Shane, seryoso ka ba? Talaga bang maipagkakakuha mo ako ng trabaho sa lungsod? Shane, huwag kang mangako nang hindi mo kayang tuparin. Kung seseryosohin ka ng kapatid mo at hindi ito matuloy, iiyak siya sa iyo. Ma, mag-relax ka. Kung hindi matuloy sa pabrika ng tela, may iba pang mga pabrika. Procurement agent na ako ngayon. Marami akong kakilala sa iba't ibang pabrika. Kaunting pakiusap lang, maaayos na iyon. 16 pa lang si Daisy. Sayang naman kung maagang ipapakasal sa baryo. Sa lungsod, maghanap muna siya ng matatag na trabaho. Pagkatapos, pwede siyang maghintay at humanap ng mabuting lalaking tagalungsod na mapapangasawa. 2 sweldo. Mas maganda iyon kaysa magpakapagod sa bukid araw-araw. Kung talagang maipagkakakuha mo ng trabaho ang kapatid mo, kaso sobrang lamig ngayon. Baka mas mabuting maghintay hanggang tagsibol. Hayaan muna siyang manatili sa bahay ng ilang buwan. Sa ganitong lamig, gusto ko ring manatili sa bahay. Manatili! Ang mga babaeng tagalungsod pumapasok sa trabaho tuwing umaga, umuulan man o umuulan ng niebe. Ilang dosenang yuan iyon kada buwan at may rasyon mula sa gobyerno. Butil. Dad, Ma, huwag munang magmadali. Pag-isipan muna ito ni Daisy ng ilang araw. Kung gusto talaga niyang pumunta, ako na ang bahala. Bukod doon, pagkatapos ng trabaho niya sa lungsod, matutulungan niya tayong alagaan si Rosie. Sige, ayos lang, huwag munang magmadali. Hindi naman kayo aalis sa loob ng ilang araw. Pag-isipan muna nating lahat. Tuwing tag-araw, manatili kayong dalawa sa baryo at makipagkwentuhan sa mga dati ninyong kaibigan. Tuwing taglamig, tumira muna kayo sa amin sa lungsod. May heating sa lungsod, kaya mainit at komportable. Kapag walang pasok si Rosie, uwi tayo rito bawat linggo ng ilang araw. Hindi naman tayo aalis at hindi na babalik.
Shane, huwag kang mag-alala. Ligtas si Rosie sa akin. Aalagaan ko siyang mabuti. Simula ngayong hapon, akin na siya. Daisy, hindi mo naman nanakawin ang mga candy kong puting kuneho, ha? Ilang piraso na lang ang natitira sa akin. Halos lahat ng akin, ibinigay ko kay Clara. Dinala niya iyon kay Nikki. Ang kuripot mo. Malapit nang kumita ng sarili niyang pera si Daisy at makabili ng sarili niyang candy. Hindi ko na kukunin ang sa iyo. Ha 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 ha. Bago kayo umalis, ipapabaon ko sa iyo ang kaunting puting harina. Marami na tayong butil ngayon. Mag-uwi ka para kina Nikki at Derek. Salamat, Ma. Kapag nagkaroon na ng trabaho si Daisy at nakapagsimula na siya sa lungsod, kakausapin ko si Shane at titingnan ko kung makakahanap din siya ng matatag na trabaho para sa iyo sa lungsod. Para medyo gumaan ang buhay mo. Isang matatag na trabaho na may rasyon na butil mula sa gobyerno. Pagkain na makapagliligtas ng buhay iyan. Mas mabuti kaysa magsaka sa baryo. Ma, huwag mo muna akong alalahanin. Ayusin muna natin ang trabaho ni Daisy. Maghihintay ako hanggang pagkatapos ng bagong taon kapag tagsibol na. Nagpapagaling pa ang asawa ko at kailangan pa rin ako ni Nikki sa bahay. Pagdating ng tagsibol, titingnan natin kung makakagawa ng paraan si Shane. Rosie, matulog muna tayo ng kaunti. Maglalaro ulit tayo pagkagising natin. Wendy, wala rito si Rosie ngayon. Hindi ba dapat gumawa na tayo ng isa pang baby? Tanghali pa. Nandyan lang si Ma at nananahi. Kapag narinig niya tayo, nakakahiya naman. Mamaya na lang tayo ngayong gabi. Pero ngayong gabi, babalik na si Rosie at wala rin tayong magagawa. Paano kung sa Pocket Supermarket? Pwede tayong humiga sa kutson doon. Walang makakarinig sa atin. Paano kung dalhin ni Daisy si Rosie rito para hanapin tayo at wala tayo? Paglabas natin, magdadala tayo ng ilang isda. Sasabihin nating pumunta tayo sa ilog para mangisda. Sa ganitong lamig, hindi nila tayo hahanapin sa ilog. Ikaw talaga, kung ano-anong palusot ang naiisip mo. Haha! Wendy, dinala ko si Rosie sa inyo kanina pero walang tao roon. Kaya pumunta kayong dalawa para mangisda. Ang lalaki ng 3 isdang ito. Ha! Huwag na iyon. Umupo ka at kumain. Maghapon kayong nasa labas. Siguradong nilalamig ka. Tama. Medyo malamig. Ma, maglaga tayo ng isa sa mga isdang ito ngayong gabi. I-freeze muna natin ang iba para sa susunod. Ang travel permit. Pinagawa ko na kay Chief Lloyd kaninang umaga. Hindi na kami sasama ni Ma sa inyo. Kapag maayos na ang lahat sa lungsod, bibisita kami ng ilang araw. Daisy, kapag nasa lungsod ka na, makinig ka kay Shane. Huwag kang kung saan-saan gumagala. At kapag may problema, pag-usapan ninyo ni Wendy. Huwag kang mag-inarte na parang bata. Ma, alam ko. Hindi naman sa hindi na tayo babalik. Kapag nagkaroon kami ng pagkakataon, bibisita kami. Bukod doon, 1 buwan na lang bago ang bagong taon. Siguradong uwi kami para magdiwang kasama ninyo. Bakit hindi kayo ni Dad tumira sa amin ng ilang araw? Kapag hindi masyadong abala si Shane, ihahatid niya kayo pabalik. Wag na, wag na. Kailangan pang humanap ni Shane ng paaralan para kay Rosie at ayusin ang trabaho mo. Maghapon siyang tatakbo kung saan-saan. Maghintay na lang tayo hanggang tagsibol kapag uminit na. Sa ganitong lamig, makukulong lang tayo sa loob ng bahay. Pareho lang din iyon sa pananatili sa baryo. Kung ganoon, Dad, Ma, sa susunod na umuwi ako, dadalhin ko kayo sa lungsod para manatili roon ng ilang panahon. Si Clara at Derek na ang bahala rito sa baryo. Kaya hindi tayo mag-aalala. Kung kapusin kayo sa butil, agad akong uwi at magdadala pa. Pangako, hindi na kayo magugutom. Mabuti. Mag-ingat kayo sa daan. Mahal kong apo. Kapag nakarating ka na sa lungsod, huwag mong kalimutang isipin si Lola. Pupunta agad kami ni Lolo para makita ka. Lola, kailangan ninyong pumunta agad, ha? Hihintayin kita sa lungsod. Ngayon, bilisan na ninyong pumasok.